Hoy Lucy, nakapunta ka na ba doon sa bagong tayong bilyarang ipinatayo ng maglolang bagong salta rito sa atin? Usap-usapan kasi, lalo na't narinig kong gwapo daw yung binatang apo ng matanda na laging bantay doon sa bilyaran. Yun? Napadaan nga ako minsan doon pero gwapo. Siguro, kaya lang suplado naman. Hindi na mamansin yun eh. Ganun ba? Malay mo naman, mahiyain lang. Pero curious ako, sabi kasi nung tindera sa palengke, naligaw lang daw yung maglolang yan dito. Totoo ba? Hindi naman mukhang naliligaw yung maglola na yun ate. Tingnan mo nga nagtayo pa ng negosyo. Yun na nga Pero nakausap ko yung matanda kahapon. Ang sabi niya, luluwas sana sila ng probinsya pero ayun nga, dito sila napadpad. Sana lang makisama sila ng maayos sa mga taga rito. Ayaw ko ng gulo dito sa atin. Ilang taon na tayong umiiwas sa mga ganitong bagay. Kaya sana naman hindi sila magdulot ng masama dito sa lugar natin. Lalo na yung bilyaran na yan. Ewan ko lang ate. Tahimik naman sila ngayon. Medyo nahihiwagaan lang ako sa kanila. Lalo na din sa lalaki. Mukha kasi siyang misteryoso. Naniniwala ka ba sa mga aswang? Sa mga nilalang na gumagalaw sa dilim, tahimik na nagmamasid, naghihintay. Naniniwala ka bang katulad lang din sila ng tao? May masama at may mabuti. Paano kung isang araw malaman mong nagbago na sila? Kaya mo bang maniwala? Kaya mo ba silang ipagtanggol? I-comment nyo ang sagot ninyo ha? Magandang araw po, Miss Anne. Ako nga po pala si Joseph, isang IT student at kasalukuyang nagbo-boarding house dito sa Maynila. Pero hindi po tungkol sa akin ay babahagi ko sa inyo. Tungkol po ito sa roommate kong si Kuya Mark. Isa po siyang janitor sa aming university. Tahimik, masipag at mabait. Sa school, bukod sa mga babae na nagbubulungan at lihim na humahanga sa pisikal niyang anyo at matikas na pangangatawan, wala namang ibang nakakapansin pa ng kanyang presensya. Pero dahil kasamahan ko po siya sa boarding house, kaya hindi ko mapigilang mapansin ang mga kakaibang bagay. Isa na doon ang kapansin-pansing kakaiba niyang lakas at bilis. Masasabi kong hindi po normal yon sa katulad nating mga tao. Hanggang sa isang araw, naglalakad po ako noon pauwi galing school nang muntik na akong masagasaan ng sasakyan. At kung hindi niya ako nagawang mabuhat noon, baka wala na ako. Pero ang isang insidente pong yon ang naging daan para maging magkaibigan kami. Hanggang sa nagawa na rin niyang ikwento sa akin ang kakaibang pangyayari sa kanyang buhay. At ito po ang ibabahagi ko sa inyo ngayon, Miss Anne. Apo, Lola, tapos ka na ba riyan sa ginagawa mo? patapos na po Lola. Hinahanap ko lang po yung ibang mga bola ng bilyar para hindi sama-sama lahat dito sa isang kahon. Nako, pasensya ka na Mark. Nagmamadali na kasi tayo noong inianda ko ang mga gamit natin. Oo nga po Lola, siya nga po pala. Ayos lang ba talaga na dito tayo nagtayo ng bilyaran? Bakit hindi na lang po tayo nagpatulong sa mga taga rito para makapunta tayo sa Bicol? Hindi ba po doon naman talagang sadya nating puntahan? Oo nga po. Pero siguro, mas mabuti na rin ito. Pagkatapos ng nangyari sa mga magulang mo, mas makabubuting magsimula tayo sa ibang lugar. Isang lugar na walang magpapaalala ng lahat ng sakit. Lalo na sa iyo, Apo. Mas makabubuti ito para sa iyo. Opo, Lola. Magandang araw po. Lourdes, ikaw pala yan. Ano, nandito ka ba para maglaro? Opo, maganda rin magpalipas oras Ay, naku iya, tama ka. Ito nga pala ang apo ko, si Mark. Hello po. Hello. Kung okay lang sa'yo, pwede bang malaman kung ilang taon ka na, Mark? 20 years old po, Ate Lourdes. Saktong-sakto naman. Kaedad mo yung pinsan kong si Lucy. Paparito siya mamaya. Paniguradong magkakasundo kayo. Oo. Ate Lourdes, Ayun, nandito ka na pala, Lucy. O, di ba kahapon mo pa gustong malaman kung sino ang binatang may-ari ng bilyaran na to? Ayan, siya si Mark. ate naman bakit mo naman sinabi pa yun? Hindi
mapigilang mapangiti si Kuya Mark nang marinig ang sinabi ni Ate Lourdes. Lalo na at hindi niya maitatanggi ang kakaibang ganda ng pinsan nitong si Lucy. Kulay brown ang buhok nito na halos kapareho ng kulay ng kanyang mga mata. Ang makinis at kayumanggi naman niyang balat ay tamang-tama para sa tapang ng dating ng kanyang mukha. Bahagyang bilugan daw kasi ang mga pisngi nito. Malinaw ang kilay na bahagyang nakataas at ang labi ay magaan ng kurba na tila palaging handang ngumiti. Ang mga mata naman niya ay may kakaibang lalim. May bahagyang lungkot na hindi niya maintindihan. Parang may pinapasan na bigat na kahit hindi sinasabi, ramdam mo sa bawat tingin. Nice to meet you, Lucy. Ikinagagalak din kitang makilala. Napakaganda mo namang bata, Lucy. Ang kinis pa ng balat mo. Salamat po. Ross, magandang umaga naman. Oh, Jepoy, mabutit nandito na ang paborito kong manlalaro. Halika at pupusta muli ako sa'yo ng malaki. Kahapon lamang ay ipinanalo mo ako ng maganda. Sino ba ang mga kalaban natin ngayon? Aba, ang mga katulad ko. Dapat naman siguro ay may libreng beer dyan. Aba, talagang magaling ka, Jepoy. Pero sige, dahil ipinanalo mo ako kahapon, pagbibigyan kita. Yun! Yan ang gusto ko sa'yo eh. Mang Jepoy, ang aga naman ho ninyong matakam sa alak. Aba, nandito ka pala, Lourdes. Tingnan mo nga naman kapag siniswerte. Alam mo ba, Ross, magaling ang batang ito maglaro. Talaga ba? Nako, mukhang maganda ang laban ngayon ah. Paano ba yan? Diyan na muna kayo, Lucy at Mark. Tatalunin ko muna itong si Mang Jepoy. Pabili ako ng maiinom. Sige, anong gusto mo? Beer, juice, or tubig? Juice na lang. Okay. Heto, on the house na. Ha? Bakit? Ano ka ba? Hindi, babayaran ko to. Wag na nga. Seryoso ka ba? Mamaya mapagalitan ka pa ng lola mo eh. Ibabawas ko na lang sa sweldo ko yan. Ikaw ang bahala. Isa nga pala, hindi pa kasi ako nakakapaglibot-libot sa bayan nyo eh. May mga school ba dito o kaya ospital? Bakit mo natanong? Nag-aaral ka pa ba? Hindi na. Naitanong ko lang kasi medyo malayo tong bayan nyo sa main road. May mga paaralan naman dito. Pero elementary at high school lang. Kaya yung mga gustong magkolehiyo, kailangan lumabas ng bayan. Ang ospital, Walang ospital dito. paano pag may nagkakasakit, may nanganganak? O di kaya naman yung mga naaksidente? May mga manggagamot naman dito. Wala din namang nangyayaring aksidente, kaya hindi na yung kailangan pa. Walang aksidente? Wala. Nagtatakang nanahimik na lamang daw si Kuya Mark. Bukod sa nagtataka siya kung bakit walang aksidente o ospital sa lugar, naririnig din niya ang mahihinang bulungan sa paligid. Nang ilibot niya ang paningin, abala si Lola Rosa sa pag-aayos ng counter. Nakatalikod naman si Lucy. Umiinom ng juice sa bote habang pinagmamasdan ang mga larawang nakadikit sa pader sa harap niya. Ngunit nang tumama ang mata niya kay Ate Lourdes at Mang Jepoy, mas lumakas ang mga bulong sa paligid. Halos ramdam niya ang bawat kilos nila, ang bahagyang paggalaw ng katawan, ang tingin sa isa't isa, at ang mahihinang bulungan ng dalawa. Hindi raw malaman ni Kuya Mark kung bakit naririnig niya yon noon. Ano bang ginagawa mo dito, Mang Jepoy? Hindi ba sinabi ko na huwag kayong masyadong lumapit sa mga dayo? Kilala ko ang grupo niyo. Hindi kayo basta-basta makapagpigil. Masyado namang mainit ang ulo mo, Lourdes. Nakikisalamuhan lang kami sa mga bago nating kabarangay. Masama ba yun? Mang Jepoy, naglolokohan pa ba tayo dito? Alam ko namang hindi maganda ang pakay ninyo. Masyado ka namang mapanghusga, Lourdes. Kung sa bagay, gaya ng ama mo, wala kang tiwala sa akin. Labas ang tatay ko dito. Ang gusto ko lang ay lumayo kayo sa mga dayuhan dahil wala naman silang ginagawang masama. Wala rin naman akong ginagawang masama. At saka, hindi porket wala na ang ama mo, ay pwede mo na akong utusan ng ganyan. Ang gusto ko lang naman ay ang makabubuti sa nakararami.
lalo na sa lahi natin. Ang sabihin mo, gusto mong mag-astang pinuno sa baryong ito. Ano bang alam mo sa pamumuno? Ha? Ni wala ngang naging silbi ang ama mo sa lugar na to. Nasa na ba siya ngayon? Hindi ba't wala na rin? Kinuha na ng mga lahing ipinagtatanggol mo ngayon. Uulitin ko, tumigil ka na, Mang Jepoy. Ate, ano nangyayari? May problema ba? Mukhang hindi na matutuloy ang laro, Ros. Masyado pang bata si Lourdes para matalo. Wala pa siyang kaalaman na papantay sa akin. Ay nako, sayang naman. Handa pa naman ang pangpusta ko. Di bale, paniguradong dadayo naman mamaya ang mga kalaro mo kahapon, Jepoy. Seryoso ho ako, Mang Jepoy. Tigilan niyo kung ano man yung binabalak ninyo. Huwag niyo na pong antayin makalimutan kung mas matanda nga kayo sa akin. Ate, Bakit? Anong gagawin mo? Hindi ako natatakot sa iyo, Lourdes. Walang susunod sa iyo dito. At katulad ng ama mo, mawawala ka lang din dahil sa katangahan. Napaurong na lamang daw ng bahagya si Kuya Mark nang biglang dumapo ang kamao ni Ate Lourdes kay Mang Jepoy. Ngunit hindi raw doon natapos, Miss Anne. Sa isang iglap, kinwelyuhan din nito ang matanda. Galit ang mga mata ni Ate Lourdes. Kumikibot ang sintido at halatang nagtitimpi. Napansin din ni Kuya Mark ang kakaibang pagkislap ng pula sa mga mata nito. Noong una hindi niya alam kung namamalikmata lamang ba siya o totoong may kakaibang nagaganap sa babae. Pinabalaan kita, Mang Jepoy. Oras na may masaktan dito. Ikaw at ang mga kasamahan mo ang mananagot sa akin. Oh, teka, ano bang nangyayari dito? Lourdes, Jepoy, ano ba to? Bitawan mo ako! Sabi ng bitawan mo ako! Ah! Lola! Sa malakas na pagsigaw daw ni Mang Jepoy, marahas daw na itinulak ni Kuya Mark si Ate Lourdes palayo sa kanya. Ngunit dahil malapit si Lola Rosa, nadamay rin ito sa pagkatumba. Isang pangyayaring hindi rin maipaliwanag ni Kuya Mark kung paano niya nagawang pigilan. Basta sa isang iglap, mula sa ilang metrong pagitan niya sa pwesto ni Mang Jepoy, natagpuan na lamang niya ang sarili sa likuran ni Lola Rosa. Hawak ang likod nito para hindi tuluyang matumba. Maging si Lucy raw, Miss Anne, ay napamulagat sa gulat. Halos katabi niya lamang noon si Kuya Mark, kaya siya mismo ang nakasaksi kung gaano kabilis itong tumakbo patungo sa kinaroroonan ni Lola Rosa. Paano mo nagawa yon? Po? Oo nga, Mark. Paano mo nagawang saluhin si Lola Rosa ng ganun kabilis? Hindi ko po alam. Anong hindi? Hindi ba't nasa counter ka kanina? Ha? Hindi ate, kanina pa siya nandyan. Pipigilan sana kayong dalawa kaya lang munti ka nang madamay si Lola. Ay, nako, maraming salamat, Apo. Mabuti na lang at alerto ka. Kung hindi, baka ako ay napasama. Ako na po muna ang bahala dito, Lola. Magpahinga na muna po kayo. Hindi, Apo. Huwag mo akong alalahanin. Ayos lang ako. Ang mabuti pa, umalis na kayo dito. Lourdes at Jepoy, hindi ko gustong dito pa mismo kayo gumawa ng gulo. Ay, makaalis na nga. Pasensya na po, Lola Rosa. Halika na, Lucy. Una na kami, Mark. Pasensya na. Nagpatuloy ang araw na yon, Miss Anne. Pero ang sabi ni Kuya Mark, iba na daw ang pakiramdam niya. Para bang hindi siya mapakali. Paulit-ulit na pumapasok sa utak niya ang mga bulungan at pag-aaway ni Ate Lourdes at Mang Jepoy noong araw na yon. Kahit daw abalahin pa niya ang sarili niya sa ginagawa, ay pilit pa rin itong sumisiksik sa kanyang utak. Sumapit ang gabi at nagsasarado na siya ng bilyaran noon nang bigla daw may magsalita sa kanyang likuran. Mark, Lucy, ginulat mo naman ako. pasensya na. Anong ginagawa mo dito? May gagawin ka pa ba pagkatapos mong magsara ng bilyaran? Matutulog, magbabasa. Depende kung anong maisip kong gawin mamaya.
At teka, bakit ba? Baka gusto mo sumama sa akin. May ipapakita lang ako sa'yo. Tsaka di ba, hindi mo pa nalilibot tong baryo? Mula nang tumira kayo dito? Ngayon ba? Oo. Teka, gabi na. Hindi ka ba papagalitan ng ate mo? Hindi naman. Tsaka hindi naman kami nakatira sa isang bahay. Kaya hindi naman niya malalaman. Paano ang pamilya mo? Wala na. Bart, nasaan ka na? Bakit ang tagal-tagal mong umakyat dito? Lalamig na ang pagkain. Saglit lang po, Lola. Pasensya na, Lucy. Hindi kasi ako pinapayagan ni Lola na lumabas pa ng gabi. Bakit naman? Masyado daw kasing liblib tong baryo. Baka daw may mga kumakalat na mabangis na hayop. Sige, kung ganun, mauna na ako. Sandali. Bakit? Bukas. Pwede naman tayong lumabas pag lunch break ko. Sige. Agad daw umakyat si Kuya Mark matapos siyang magpaalam kay Lucy. Tahimik siyang pumasok sa bahay at dumiretso sa hapag para sa hapunan. Habang kumakain, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mukha ni Lucy. Napapangiti na lang siya nang hindi niya namamalayan, lalo na kapag naaalala niyang siya pa mismo ang naglakas loob na magyaya sa kanya na lumabas noong gabing yon. Ngunit hindi nagtagal, napansin daw yon ni Lola Rosa. Habang abala sa pag-aayos ng mesa, pasulyap-sulyap siyang tumitingin kay Kuya Mark. Tila may halong pagkabahala at kuryosidad sa kanyang mga mata. Ramdam naman daw ni Kuya Mark ang tingin nito kaya't pilit niyang inayos ang sarili. Mukhang nagkakapalagayan ang loob ninyo ni Lucy. Po, si Lucy po. Bakit niyo naman po nasabi yun, Lola? Sus, kilala ko ang mga ngiting yan. Ganyan na ganyan ang ama mo noong nililigawan pa lamang niya ang iyong ina. Natutuwa lang po ako kasi may kaedad ako dito na pwede kong maging kaibigan. Maganda yan, Apo. Mabuti na matuto kang makisama sa mga tao sa baryong ito. Basta, huwag kang susuway sa mga ipinagbabawal ko sa iyo, Apo. Delikado ang lumabas, lalo na kung gabi. Mas mabuti na ang nag-iingat. Opo, Lola. O sige, ubusin mo na ang pagkain mo at magpahinga ka na. Alam kong pagod ka ngayon, Apo. Lola, pwede po bang magtanong? Ano yun, iyo? Bakit po wala akong maalala tungkol kay Mama at Papa? Kahit konti, hindi ko po talaga sila maalala eh. Ang sabi ng doktor, isa daw yung bunga ng trauma sa'yo. Huwag kang mag-alala. Babalik din naman ang alaala mo sa kanila, Mark. Sa ngayon, huwag mo na lang munang pilitin dahil baka ikasama pa ng pakiramdam mo. Opo. Matapos ang hapunan, umakyat daw si Kuya Mark sa kanyang kwarto para maligo at magbasa muna ng libro bago matulog. Ngunit pagkalabas pa lamang niya ng banyo, ganoon na lamang daw ang gulat niya, Miss Anne, nang makita niyang nakaupong nakatingin sa kanya si Lucy sa ibaba ng kanyang kama. Sinalubong pa raw siya nito ng simpleng ngiti at mahinang kamay na kumaway. Parang normal lang ang sitwasyon. Ngunit sa dibdib ni Kuya Mark ay mabilis ang tibok at parang nanatili ang oras sa isang sandali. Hindi naman daw niya gusto na mapahamak si Lucy kaya agad niyang inilak ang pinto. Kaagad din daw siyang tumingin pabalik sa babae kahit napilit yon dahil sa nararamdaman niyang halong gulat at pagtataka. Anong ginagawa mo dito? Gusto mo naman ako maging kaibigan, hindi ba? Ha? Oo naman. Mabuti, dahil gusto din kita maging kaibigan. Salamat pero hindi ka pwede dito, Lucy. Mapapagalitan ako ni Lola pag nalaman niyang may babae sa kwarto ko. Pwede wag mo na lang sabihin sa kanya. Tsaka wag ka mag-alala, hindi naman niya ako mahuhuli, magaling ako magtago. Seryoso, Lucy? Anong ginagawa mo dito? May gusto akong ipakita sa'yo, Mark. Pero hindi ko maipapakita sa'yo kung hindi gabi. Hindi nga ako pwedeng lumabas, Lucy. Hindi ka lang naman pwedeng lumabas dahil sinabi ng lola mo. Hindi ka naman siguro mamamatay o magkaka-allergy kapag lumabas ka ng gabi, di ba? Siyempre hindi. Yun naman pala eh. Tara na, babalik din tayo bago magising si lola mo. Paano? Nasa babang kwarto ni Lola. Maririnig niya panigurado ang pagbukas ko ng pinto. Ano ka ba? Sino ba may sabi na sa pinto ka dadaan? Bakit? San pala? Diyan. Kung saan ako dumaan papunta dito sa kwarto mo. Sa bintana? Oo. Ano, tara na?
Nag-aalangan man, ngunit mas nanguna kay Kuya Mark ng gabing yon ang kuryosidad sa kung ano ang gustong ipakita ni Lucy sa kanya. Matapos niyang makuha ang jacket at sombrero, agad siyang sumunod kay Lucy. Lumabas sila mula sa bintana at tumalon sa labas. Pagbagsak nila, sinalubong daw agad siya ng malamig na hangin at ng mahamog na damuhan na dumampi sa kanilang mga paa. Ilang segundo raw siyang nakiramdam. Nag-aalala kung nagising kaya si Lola Rosa, Miss Anne. Ngunit nang manaig ang katahimikan sa paligid, napangiti na lamang si Kuya Mark at kusa ng sumama kay Lucy. Saan ba tayo pupunta? Sa annex. Annex? Ano yun? Isang lugar na ipinagbabawal dito sa baryo namin. Ha? Bakit naman tayo pupunta doon kung pinagbabawal pala? Basta, magtiwala ka lang sa akin. Gaya ng sinabi ni Lucy, hindi nga raw naging mahaba ang lakarin at narating na nila ang isang malaking compound na napapalibutan ng bakod na gawa sa kawad. Sa laki daw po ng karatolang nakasabit sa bakuran na yon, Miss Anne, imposible daw na hindi mapansin ang mga salitang nakasulat doon. Restricted area. Baka may makakita sa atin dito at mapagalitan tayo, Lucy. Huwag kang mag-alala. Hindi lumalabas ang mga tao sa loob na yan. Mukha namang abandonado. Baka naman kaya walang lumalabas kasi wala naman talagang tao sa loob. Sumunod ka sa akin. Teka, saan na naman? Basta sumunod ka na lang. Sinundan ni Kuya Mark si Lucy, Miss Anne. Pero habang papalayo sila sa annex, hindi raw malaman ni Kuya Mark noon kung bakit parang pamilyar sa kanya ang lugar. Malaki daw po ang pasilidad na ito. Isang parihabang gusali na kahit isa ay walang bintana. Isang palapag lang din daw siya pero mataas ang bawat pader. Sabi pa ni Kuya Mark, kahit daw madilim at maraming lumot ang mga pader ng gusali ay para bang hindi nakakapanlaw sa kanyang paningin. Nang makalayo na sila, akala raw ni Kuya noon ay bumalik na sila ni Lucy. Pero imbis na sugsugin ito ang daan pabalik ng bahay, ay bigla itong lumiko, papasok sa kagubatan. Ilang beses niya pa nga raw itong tinawag ngunit hindi mapigilan si Lucy. Sa huli ay wala nang nagawa si Kuya Mark kundi ang sumunod dito hanggang sa makarating sila sa tapat ng isang parisukat na sementadong nakapatong sa lupa. Hindi pa man daw siya nakakapagtanong kung para saan ito nang biglang buksan yon ni Lucy at sumalubong sa kanila ang madilim na daan pailalim. Ano yan? Daan. Daan saan? Daan para makapasok tayo sa annex. Ano? Bakit naman tayo pupunta doon? Di ba hindi ka naniniwala na may mga tao sa loob nun? Sumama ka sa akin. Ipapakita ko sila sa'yo. Ano, nababaliw ka na ba? Ayoko. Baka mahuli tayo. Di ba sabi ko sa'yo na magtiwala ka sa akin? Kahit na. Delikado yung iniisip mo. Mark, hindi naman kita ipapahamak, okay? Tsaka ligtas dito. Ilang beses ko na itong nagamit. Sige na. Basta mabilis lang tayo. Oo, akong bahala. Tara na. Ay, bakit ba kababae mong tao? Ganito ang trip mong gawin. Bakit? Ano bang gusto mo sa babae? Ako? Oo, may iba pa ba akong kausap ngayon? Hindi ko alam. Paano hindi mo alam? Wala ka bang nagustuhan o kasintahan noon bago ka napunta dito? Wala. Ibig ko sabihin, hindi ko alam kung nagkaroon na ba ako ng kasintahan noon o hindi. Ha? Paano hindi mo alam? Nawalan ako ng memorya nung naaksidente ako. Kasama ang mga magulang ko. Ano? Nasaan na sila ngayon? Wala na sila. Ako lang nabuhay sa aksidente. Ang saklap naman nun. Kung sa bagay, ganun naman talagang buhay. Mabuti ka nga, may Lola Rosa ka pa rin nag-aalaga sa'yo. Bakit ikaw? Nasaan ba ang mga magulang mo? Wala na rin sila. Meron din naman nag-aalaga sa'yo, di ba? Si Ate Lourdes, di ba? Hindi ko naman talaga siya pinsan. Magkaibigan lang ang mga magulang namin. Ganun ba? Hindi ka ba nalulungkot mag-isa? Hindi naman. Kadalasan, sanay naman ako mag-isa kahit nang bata pa ako. Ikaw, hindi ka ba nalulungkot na hindi mo malang maalala ang mga alaala kasama ang mga magulang mo? Alam mo, sa totoo lang,
wala akong nararamdaman na kahit ano. Hindi ko alam kung bakit hindi ako nalulungkot tuwing naisip ko na wala ng mga magulang ko. O kahit yung katotohanan na hindi ko sila maalala. Ang hirap naman nun. Parang sa isang iglap, biglang hindi mo na kilala ang sarili mo. Hindi mo alam kung paano ka lumaki o anong buhay ang meron ka. Sa totoo lang, umaasa na lang ako sa mga kwento ni Lola. Maswerte ka. Hindi mo ako kakilala noon pa. Dahil kung oo, magkukwento ako ng mga bagay na hindi totoo. Pero wag ka mag-alala. Masasaya naman lahat yon. Ano? Bakit mo naman gagawin yun kung hindi naman pala totoo? Isipin mo na lang na second chance yung pagkawala ng memorya mo. Ayaw mo nun? Para ka nagkaroon ng pangalawang buhay para baguhin lahat ng memorya mo na hindi maganda at palitan ng masaya. Kahit hindi naman totoo? Kahit hindi totoo. At least, hindi na ganun kagulo sa isip. Hindi na ganun kabigat. Malay mo, yun din ang paraan para mas mabilis makalimot. Lucy, Oh, andito na pala tayo. Huwag kang maingay ha. Gaya ng utos ni Lucy, pinigil daw ni Kuya Mark ang sarili na magsalita kahit na hindi niya mapigilang mabahala sa sinabi nito. Kitang-kita daw kasi sa mga mata ni Lucy ang lungkot, Miss Anne. Pero nang mapansin niya ang parisukat na bintanang may grills, agad siyang lumapit doon para sumilip. Ngunit, ang ipinagtataka niya, ang alam niya ay nasa ilalim ng tunnel sila dumaan. Pero bakit para bang nasa ibabaw sila habang ang pasilyo ay nasa ilalim? Nang libutin niya raw ang paningin sa kanilang kinalalagyan, doon lang niya na-realize na isa yon sa air duct. Bagay na alam niyang meron lang sa mga lugar na nasa ilalim ng lupa. O sabihin na nating underground. Sa mga siwang nito, dahan-dahan daw niyang sinilip ang ilalim. At ganoon na lang ang gulat niya nang biglang may dumaan doong mga tao. Sa sandaling yun, nakumpirma palalo ng kanyang isip na ang pasilyo na nakita nila sa labas ay parang display lamang. Pampalito sa kung ano ang tunay na nangyayari sa loob. Nang silipin pa niyang mabuti ang ilalim, nakita niyang ang pasilyong yon ay madilim, luma na, at ang ilang ilaw na nagliliwanag ay halos patay-sindi lamang. Malamlam at malabo na tila nagtatago ng kung anumang maaaring gumalaw sa dilim. anong ginagawa nila dito? Ang tawag sa kanila ay antingero at albularyo. Mga mediko noong sinaunang panahon. Mediko? As in, manggagamot? Oo, para silang mga doktor sa panahon ngayon. Anong ginagawa nila dito? Pag sinabi ko sa'yo, maniniwala ka ba? Ha? Di bali na. Ang mabuti pa, bumalik na lang tayo. Sandali, ano ba yun, Lucy? Sabihin mo na. Hindi ko alam ang eksaktong rason bakit nila ginagawa to, Mark. Pero, gumagawa sila ng halimaw. Halimo. Ano? Ganon na lamang daw ang gulat ni Kuya Mark nang hindi na sumagot pa si Lucy. Sa halip, ibinalik na lamang niya ang paningin sa ibaba kung saan bigla niyang nakita sa siwang ang isang malaking halimaw. Mahaba ang mga braso at binti nito, pati na rin ang buong katawan. Para raw itong walang balat, ngunit nangingintab ang sariwang laman. At kahit sa simpleng pagtitig pa lang ay ramdam mo na itong madulas at malagkit. At ang mas nakakatakot pa, Miss Anne, ay ang ulo nito. Walang mukha, kundi isang malaking bibig na punong-puno ng matutulis na ngipin. Hila raw ito ng 4 na tao. Nakakadena ang mga kamay pati na ang leeg. At para bang pilit na dinadala sa dulo ng pasilyo. Bago pa man sila mahuli ng mga tao na yon sa loob ng pasilidad, sinenyasan na raw siya ni Lucy para bumalik. Nang tuluyan silang makalabas, wala raw nasa isip ni Kuya Mark noon kundi ang itsura ng nakakatakot na halimaw. Ang bawat detalye nito ay nanatili sa kanyang paningin, parang hindi na mawawala sa kanyang alaala, pati na rin ang pamilyar na takot sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Anong ginagawa nila sa mga halimaw na yun? Hindi ko alam. Basta ang alam ko, ang mga nawawalang taga-baryo dinadala nila dito at ginagawang sugapang. Sugapang? Yun ang tawag sa kanila. Mga nilalang sila na katulad ng aswang.
Alam mo ba kung anong mga aswang? Oo, nabanggit na sa akin yun ni Lola. Mabuti. Hindi ka na mahihirapang tanggapin ang mga nakita mo. Ikaw, paano mo nalaman ang tungkol sa kanila? Alam ko lang. Ano? Basta, ang mabuti pa umuwi na tayo at baka mapansin ba ni Lola Rosa na wala ka sa kwarto mo. Sandali, Bakit? paano mo pala nalaman ang sekretong daan na yan? Papasok ng annex. Sinundan ko sila ng kunin nilang mga magulang ko. Ano? Sila ang kumuha sa mga magulang mo? Akala ko ba wala na sila? Tama, wala na nga sila. Dahil kinuha sila ng mga tao sa loob ng annex na yan. At sa ilang taon ang nakalipas, hindi na rin ako umaasa na buhay pa sila. Pero bakit? Lucy, hindi ko maintindihan. Alam mo ang daan. Alam mo na sila ang kumuha sa mga magulang mo. Bakit hindi ka humingi ng tulong para mailigtas sa mga magulang mo? Ginawa ko yun, Mark. Oh, pagkatapos, anong nangyari? Lalo lang lumala ang lahat. Lumala. Paano? Nung sumugod ang mga taga-baryo sa annex, mas lalo pang marami ang nawala at nakuha nila. Mark, oras na makuha nilang isang tao, wala nang pag-asa pang makaligtas dahil ginagawa nila itong halimaw. Ano? Bakit? Hindi ko alam. Bastang sigurado ko, ang mga sugapang, wala silang sinasanto. Hindi sila nabubusog. Hanggat may nararamdaman silang tao sa paligid, kakainin at kakainin nila. Ano yun? Shit! Takbo! Ano? Bakit? Basta bilis! Hindi raw alam noon ni Kuya Mark kung paano susunod kay Lucy. Hindi nila alam kung anong tinatakbuhan niya at hindi niya rin maintindihan kung saan sila tutungo. Imbis na pabalik ng bahay, mas lalo pa silang napapalayo sa kanilang pinanggalingan. Anumang direksyon daw ang kanilang takbuhin para bang may sumusulpot na mga alulong sa paligid na siyang nagpapaiba ng kanilang direksyon. Lucy! Lucy! Sandali! Ano ba? Maaabutan na nila tayo! Bilisan mo! Pero paikot-ikot lang tayo, Lucy. Kanina pa nila tayo napapaligiran. Wiset, oo nga! Teka, ano ba kasang tinatakbuhan natin? Mark! Sa likod mo! Dahan-dahan daw lumingon si Kuya Mark at pagharap niya, sinalubong siya ng malakas na alulong ng sugapang. Ang tunog ay parang yumanig sa paligid, malakas at nakakatakot. Kitang-kita pa niya ang matatalim na ngipin nito at ang loob ng bibig na punong-puno ng nakakadiring laway. Halos hindi na raw siya makapagsalita sa gulat, Miss Anne. Ngunit sa kabila ng takot, tila kusang kumilos ang kanyang katawan. Agad daw niyang dinala sa kanyang likuran si Lucy. At nang sumugod ang sugapang, sinalubong niya ito ng walang pagdadalawang isip. Sumunod, ang bawat hampas at suntok na kanyang pinapakawalan ay hindi na rin niya alam kung saan nanggagaling ang lakas. Basta, para lang daw siyang sunod-sunuran sa kanyang katawan, Miss Anne. Lubayin mo kami! Halimaw ka! Yeah! Mark! Ang lakas mo! Sinasabi ko na nga ba ikaw ah? Mark! Tumakbo ka na, Lucy! Takbo! Hila daw siya noon ng dalawang sugapang sa kanyang mga paa. Habang papalayo sila sa kinaroroonan ni Lucy, nakita niya daw ang biglang pagseryoso ng mukha nito. Itinikom nito bigla ang kanyang mga kamay. Ipinukol ang masasamang tingin sa mga sugapang na humila sa kanya. Pagkatapos ay malakas na sumigaw at unti-unting nagbagong anyo. Mula sa balingkinita nitong katawan, bigla siyang tumalon at bumagsak bilang isang malaking lobo. Kulay abo ang balahibo nito. Namumula ang galit na mga mata at umuungol ng mahina, ngunit halata ang galit at paghahandang sumugod anumang oras. Halos hindi pa raw noon makapag-isip ng salita o akmang reaksyon si Kuya Mark nang bigla itong tumakbo at sinunggaba ng dalawang sugapang. Dahil sa ginawa nito, nakawala si Kuya Mark mula sa mga halimaw. Agad siyang gumapang sa ilalim ng isang puno. Gulat at hindi makapaniwala habang pinagmamasdan ng lobo na nakikipagsagupaan sa katawan ng dalawang sugapang na patuloy nitong pinaghiwag-hiwag sa kanyang mismong harapan. Nang tuluyan ng mapatay ng lobo ang mga halimaw, bumalik ito sa anyo ni Lucy at akmang palapit sana sa kanya. Ngunit sa halip na salubungin ito, agad siyang kumaripas ng takbo pauwi. Pagdating niya sa bahay, sinalubong daw siya agad ni Lola Rosa na halatang nag-aalala. Ramdam na ramdam daw niya noon ang kaba, Miss Anne. At kahit na nasa ligtas na siyang lugar, hindi pa rin niya maalis ang pagka-alerto sa kanyang mukha.
Diyos ko, Mark! Saan ka galing? Sinabi ko na sa'yo, hindi ba na wag kang lalabas sa gabi? Lola, Sandali, nanginginig ka. Anong nangyari sa'yo? May nakita ka ba? May masakit ba sa'yo, Apo? Lola, may mga halimo po dito. Umalis na po tayo dito. Diyos ko. Halika na, Apo ko. Uminom ka ng tubig. Eto. Kumalma ka muna. Pagkatapos daw makainom ni Kuya Mark, sinabi niya kay Lola Rosa ang lahat ng nakita at naranasan niya. Mula sa mga sugapang na biglang umatake sa kanila, hanggang sa eksenang si Lucy ay naging lobo sa kanyang harapan. Ngunit sa labis niyang gulat at takot sa mga nangyari, hindi niya na nabanggit ang tungkol sa kanilang pagpasok sa annex. Isang bagay na tila hindi rin napansin ni Lola Rosa. Ipinagpasalamat na lamang daw yon ni Kuya Mark, Miss Anne, dahil alam niyang lalo lamang siyang mapapagalitan ng kanyang lola oras na malaman nito ang tungkol sa pagpasok nila doon. Isa pa, para sa kanya ay wala nang mas bibigat pa sa problemang kinaharap niya sa gubat kung saan sila napadpad ni Lucy. Alam kong natatakot ka, Apo. Pero hindi tayo pwedeng umalis dito ng basta-basta. Kung isang sigbinan si Lucy, panigurado akong ganon din ang iba pang mga taga rito. Sigbinan po? Oo, Apo. Yan ang tawag sa kanila. Mga aswang na kayang magbagong anyo at magkunwaring hayop para mambiktima. Pero hindi ko maintindihan, Lola. Ang tagal naming magkasama kanina ni Lucy. Pero bakit hindi niya ako sinaktan? Ang totoo niyan, parang iniligtas pa nga niya ako sa mga halimo na yon. Ay, siguro ay gusto lang niyang makuha ang loob mo, Mark. Isa pa, ang mga katulad natin ay pagkain para sa kanila. Malamang ay gusto ka lang niyang ipagdamot sa iba pang mga aswang. Pero Ano bang naramdaman mo, Apo, nang makita mo siyang magbagong anyo? Takot, hindi ba? opo, Dahil alam ng utak mo kung alin ang delikado at alin ang hindi. Kaya ang takot na yan, binabalaan ka niya na maging alerto. Lalo na kay Lucy at sa lahat ng mga taga rito. Naiintindihan mo ba, Apo? bakit ba hindi na lang po tayo umalis dito, Lola? Hindi tayo pwedeng basta na lang umalis. Alam ni Lucy na kilala mo na siya. Pati na rin ang mga sugapang na nakita mo. Pwede nila tayong masundan. Kapag nangyari yon, baka madala pa natin sila palabas ng bayang ito. Mas delikado iyon, iho. Pati ang ibang inosente ay mapapahamak. Pero paano tayo? Paano kung puntahan nila tayo dito at patayin? Hindi mangyayari yon. Magtiwala ka sa akin, Apo. Sandali. Eto, tanggapin mo. Lola, ano to? Kutsilyo? Para saan po? Protection mo, Apo. Gamit pa yan ng tatay mo noong binata pa siya. Ngayon, sa'yo ko na yan ibinibigay at ipapangako mo sa akin na hindi mo yan naalisin sa katawan mo. Hindi naligtas ang bawat araw natin sa lugar na ito, Mark. Kaya gusto kong handa ka, ano man ang mangyari. Paano po kayo, Lola? Huwag mo akong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko. Matapos daw siyang kumalma, muling bumalik si Kuya Mark sa kanyang kwarto, Miss Anne. Ayon sa kanya, hindi na raw niya magawang makatulog noong gabing yon. Tuwing susubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata, muling bumabalik sa kanyang isip ang imahe ng sugapang na malakas na umaalulong sa harapan niya. Tila handa siyang atakihin sa bawat sandali. Ganoon din daw ang eksena kung saan sa isang hagis lang niya sa halimaw ay nabasag ang buto nito. Minsan, sa kanyang panaginip, si Lucy ay nagiging lobo o sigbin at bawat pangyayaring yon ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang utak. Parang sirang plaka na nagpapasakit ng kanyang ulo, Miss Anne. Hanggang sa napagpasyahan na lamang niyang bumangon. Sumandal siya sa kanyang higaan at kinuha ang kutsilyo na itinago sa ilalim ng unan. Pinagmasdan niya ito ng mabuti. Tinitingnan ang bawat detalye at linya ng talim. Masasabi raw niya, Miss Anne, na maganda ang kutsilyong yon. Nang ipakita nga ito sa kanya ni Kuya Mark, hindi ko mapigilang mamangha. Bukod kasi sa ginto ang kulay ng talim, maayos
at napakadetalyado ng pagkakagawa. Meron pang nakaukit doon na mga letra na kung hindi agad sinabi sa kanya ni Kuya Mark ang ibig sabihin, baka nag-isip pa siya na napakaangas ng dating nito. Kinigos? Anong ibig sabihin nito? Mananubis. Lucy, ikaw ba yan? Nasaan ka? Magpakita ka sa akin. Mark, ano? May problema ba? Po? Wala naman po. Akala ko lang may narinig ako kanina. Baka guni-guni ko lang. Apo, kalmahin mo ang sarili mo. Ipahinga mo yan para bukas ay may lakas ka. Opo, pasensya na po, Lola. Sige na, Apo. Magpahinga ka na. Nababalo na yata ako. Lumipas ang gabi at tahimik na nagbabantay si Kuya Mark sa bilyaran. Iilan lamang ang mga naglaro sa araw na yon at karamihan ay mga binatilyo na abala sa kani-kanilang mundo na lumalapit lamang sa kanya kapag bibili ng maiinom. Pero kahit tahimik at walang nagbabadyang gulo, hindi pa rin niya magawang magbingi-bingihan sa paligid. Matalas ang kanyang pansin sa bawat kilos at tunog, maging sa bawat hagod ng bola sa mesa, sa bawat tawa o bulong ng mga kabataang naglalaro. Nasaan ang lolo mo? Bakit po? Sino po ba kayo? Ang tanong ko muna sagutin mo. Nasaan ang lola Rosa mo? Pasensya na ho, pero hindi ko sasabihin kung hindi muna kayo magpapakilala sa akin. Sige, ako na lang ang hahanap sa kanya. Sandali! Bawal ho dyan! Sinabi ng bawal eh! Wow! Malakas ka nga pala talaga, bata. Nakakatuwa kang tingnan. Ano ba ang pakay nyo dito kay Lola? Bitawan mo muna ako. Mawalang galang na ho. Pero hindi ko kayo bibitawan hanggat hindi kayo sumasagot. Anong nangyayari dito? Sandali. Fred? Kilala niyo po siya, Lola? Oo, Apo. Kaya huwag kang mag-alala. Nandito siya para tumulong. Kaya bitawan mo siya, Mark. At ang mabuti pa ay ikaw na muna ang bahala sa bilyaran. May pag-uusapan lang kami. Halika, Fred. Dito tayo sa loob ng bahay mag-usap. Agad daw sumunod si Fred kay Lola Rosa at hindi rin daw maipaliwanag ni Kuya Mark kung bakit bigla siyang nakaramdam ng matinding inis sa lalaki. Wala pa man itong ginagawa o sinasabi, may kung anong bumibigat agad sa dibdib niya tuwing napapatingin siya rito. Matangkad ito, kulot ang buhok at halos hindi nawawala ang bandanang nakatali sa ulo. Base rin sa paliwanag ni Kuya Mark, si Fred ay nasa 40 years old na noong mga panahong yon. Ngunit dahil sa maayos nitong pangangatawan at liksi ng kilos, akala niya nga raw noon ay nasa 20 anyos pa lamang. Napansin din ni Kuya Mark ang iba't ibang medalyong nakasabit sa leeg ni Fred. Iba-iba ang hugis at laki. At sa bawat galaw nito ay bahagyang kumakalansing ang mga yon. At kahit wala pa itong sinasabi o ginagawa, bakas na agad ang yabang sa tindig at kilos ng kanyang katawan. Isang kumpiyansang tila sanay siyang sundin at pakinggan ng mga taong nasa paligid. Makalipas ang ilang oras at sa wakas ay lumabas na rin si Fred. Hindi na nag-aksaya ng oras si Kuya Mark at agad na lumapit sa kanyang lola. May mga tanong siyang gustong sagutin at may pakiramdam siyang hindi niya dapat ipagsawalang bahala ang presensya ng lalaking yon. Lola, ano pong pinag-usapan niyo? Sino po yung Fred na yun? Hindi na mahalaga, Mark. Kailangan nating magsara ng bilyaran ngayon din. Po? Pero maaga pa po, Lola. Kahit na. Hoy! Kayo! Tapos na ang laro! Magsasara na kami! Ano po bang nangyayari? Bakit pinapaalis niyo na sila? Huwag ka nang masyadong maraming tanong. Sumunod ka na lang. Takot daw na masigawan muli ng kanyang lola, sinunod na lamang ni Kuya Mark ang sinabi nito. Agad na pumasok si Lola Rosa sa loob ng bahay kaya naiwan siyang mag-isa. Wala raw siyang nagawa kundi paalisin ang mga natitirang manlalaro at tuluyang isara ang bilyaran. Nang matapos si Kuya Mark sa lahat ng dapat ayusin, pumasok na rin siya sa loob ng bahay at dumiretso sa kanyang kwarto. Palibhasa ay pagod ang katawan niya at mabigat ang isip, gusto na lamang daw niya noon na makapagpahinga. Pero
Kakapasok pa lamang daw niya sa loob ay biglang may tumaklob sa kanyang bibig mula sa likuran. Mabilis ang mga kilos nito, ni walang naging babala o kahit anong salita. Ramdam lamang daw ni Kuya Mark ang kamay na mariing nakadikit sa kanyang mukha. Pinipigilan siyang makasigaw, habang ang isa pang kamay ay mabilis na gumalaw upang ilak ang pinto ng kwarto. Bigla raw siyang naging alerto. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at kusang gumalaw ang kanyang katawan. Nang makakita siya ng tiyempo, agad niyang itinulak ng malakas ang taong nasa likuran niya. Tumama ito at bumagsak sa ibabaw ng kanyang kama. Pagkatapos ay mabilis niyang inibabawan ang taong bumagsak at itinutok ang hawak niyang kutsilyo, handang ipagtanggol ang sarili. Ngunit nanginginig ang kanyang paghinga kahit na matatag ang kanyang tindig nang tuluyan na niyang makita ang mukha ng taong nasa ilalim niya, Miss Anne. Nang magtama ang kanilang mga mata, biglang nanginig ang kanyang mga kamay. Parang may humila pababa sa kanyang lakas at ang hawak niyang kutsilyo ay hindi niya matuloy itusok. Sa halip na galit o panlaban, isang pamilyar at nakalilitong pakiramdam ang biglang bumalot sa kanya. Isang sandaling nagpahinto sa lahat at agad siyang umalis sa kanyang pwesto. Lucy, anong ginagawa mo dito? Magpapaliwanag ako, Mark. Para saan pa? Para maloko mo na naman ako? Sabi ni Lola, isa kang sigbinan. Isa kang aswang. Oo, may lahing aswang ako, Mark. Pero hindi ibig sabihin na nasasaktan kita. Paano hindi? Ikaw na nga mismo ang nagsabi, di ba? Na ang mga aswang na katulad nyo ay pagkain ng tingin sa amin, di ba? Hindi mo naiintindihan, Mark. Iba ako. Iba kami. Hindi na ako isang sigbinan. Matagal na naming tinalikuran yan. Hindi kami nananakitang tao. Sa hayop lang kami nabubuhay. Sinungaling. Sinasabi mo lang yan para magtiwala ako sa iyo. Hindi ako nagsisinungaling, Mark. Totoo ang sinasabi ko. Paniwala ka naman sa akin. Hindi ako maniniwala sa iyo. Ang mabuti pa, umalis ka na. At huwag ka nang babalik pa dito, Lucy. Huwag mo nang hintayin na masaktan pa kita ngayon. Hindi mo gagawin yan. Hindi mo ako kilala. Mabuting tao ka, Mark. Kilala kita. Ang totoo niyan, bago pa kayo napunta dito, kilala na kita. Anong pinagsasabi mo? Mark, ang punyal na hawak mo ngayon, yan ang tinatawag na kinigos. Sandata yan ng mga manunugis. Manunugis? Oo, mga taong ginawa para manghuli at pumatay ng lahi ng mga aswang. Tigilan mo ako sa mga kahibangan mo. Alam kong nagtataka ka rin kung bakit malakas ka, mabilis at kaya mo makawasak ng sugapang sa isang suntok lamang. Hindi nagagawa yan ng normal na tao, Mark. Anong gusto mong sabihin ngayon na? Aswang din ako katulad mo, ganon? Hindi ganun, Mark. Palagay ko, isa kang manunugis. Ano bang manunugis ang pinagsasabi mo? Paano naman ako magiging manunugis? Hindi ko alam kung paano pero sigurado ako. Hindi totoo na naligaw lang kayong maglola sa bari namin. Nandito ka para tugisin ang mga sigbina na ngayon ay isa ng mga binsig. Binsig? Sandali, hindi kita maintindihan, Lucy. Makinig ka sa akin, Mark. Matagal na kitang kilala. Hindi ko lang alam ang pangalan mo noon pero matagal na kitang nakikita. Ano? Paano? Saan? Sa annex. Ha? Galing ka ron, Mark. Palagi kitang nakikita sa loob ng gusaling yon. Pero hindi ka gaya ng ibang mga taga ron. Nakagapos ka. Parang wala ka sa sarili. Sa totoo lang, nag-alinlangan pa ako kung ikaw nga bang lalaking nakikita ko. Dahil malayong malayo ka na sa kung ano ka sa loob ng annex. Pero nang makita kong kakaibang lakas at bilis mo, mula nung nasalumo si Lola, pati na rin kagabi sa gubat, nang makasagupaan natin ang mga sugapang, doon ko palang nakumpirmang hinala ko na ikaw ngang lalaking matagal ko nang nakikita noon pa, doon sa loob ng annex. Lucy, hindi. Mali ka. Hindi magsisinungaling sa akin si Lola. Naligaw lang kami sa baryong to. Papunta dapat kami sa probinsya ng nanay ko para lumayo sa trahedyang nangyari sa mga magulang ko. Kaya niya magsinungaling sa'yo, Mark. Wala kang alaala, di ba? Pwedeng-pwede niyang punuin ang isip mo ng kahit anong impormasyon at paniwalain ka na normal ang lahat. Na naligaw lang talaga kayo sa baryong ito. Hindi totoo yan. Hindi pwedeng totoo yan. Mark, makinig ka sa akin. Nandito ka para patayin kami. Ang lahi namin. At nandito ako ngayon para magmakaawa sa'yo. Hindi kami masasama. Matagal na naming tinalikuran ang pagiging sigbinan. Isa na kaming mga binsig. Hindi kami pumapatay o nagugutom sa laman ng tao. Oo, kaya pa rin namin magpalit ng anyo. Pero hanggang doon na lang yon. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Dahil nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo naman sana kaming patayin. Wala kami ibang hiling ngayon kundi ang pangalagaan ng kagubatan. Hindi kami manggugulo sa mga tao. Hindi kami lalabas ng baryong to kahit kailangan. Pangako yan, Mark. Lucy. Mark! Sinabi ko na sa'yo,
na ako ang Huwag ka bahala, maingay. di ba? Dito ka lang, Lucy. Dahan-dahang bumabaraw si Kuya Mark noon. Maingat ang bawat hakbang upang hindi makalikha ng ingay sa paligid. Nang makababa siya ng hagdan, sandali siyang huminto at tahimik na nakinig sa dalawang taong mahina ang pagtatalo sa sala ng kanilang bahay. Sinabi ko na sa'yo na ako ang bahala, di ba? Masyado kasi kayong apurado sa mga binabalak ninyo. Ano ba ang hindi nyo maintindihan na hindi pa nga siya handa? Hindi handa. Kailan pa siya magiging handa? Ha? Kapag nakalabas na sa baryong ito, ang mga aswang na yan? Mag-ingat ka sa pananalita mo, friend. Ayaw na ayaw ko na pinagsasalitaan mo ako sa ganyang tono. Pasensya na ho, Nay. Pero ilang taon na tayong naghihintay. Ilang taon na ang ginugol natin para sa araw na ito. Tapos sasabihin niyo sa akin ngayon na hindi pa rin siya handa? Ano ba ang mali sa ginawa natin? Malakas naman siya. Mukhang gumagana naman lahat ang mga ibinao nating antikanting sa katawan niya. Walang mali, Fred. Pero tao siya, Fred. Tao siya. Hindi siya hayop na pwede nating basta-basta na lang pakawalan para pumatay. Pilit na gagamitin niya ang sarili niyang isip dahil may puso siya at emosyon. Kaya niyang piliin at pag-isipan ang tama at mali. Pero Nay, hindi ko na kaya maghintay pa eh. Katil-kati na akong mapatay ang mga aswang na kumuha sa buhay ng asawa ko. Alam ko, anak. Alam ko. Pero kailangan mo pang maghintay ng kaunting panahon. Mangyayari rin ang nais mo. Pero sa ngayon, kailangan muna natin siyang ingatan. Alalahanin mo, anak. Siya ang susi sa lahat ng ito. Alam kong hindi mo siya tanggap. Pero siya lang ang pag-asa natin. Para daw na bato sa kinatatayuan si Kuya Mark ng pagkakataong yon, Miss Anne. Nanlambot ang kanyang katawan at sandaling nawala sa ayos ang kanyang paghinga. Hindi niya alam kung paano niya tatanggapin ang lahat ng sinabi ni Lucy, pati na ang mga salitang narinig niya kay Lola Rosa. Mga salitang noon ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Dahil doon mariin niyang tinikom ang kanyang mga kamao. Ramdam daw niya ang bigat sa kanyang dibdib. Lalo na ang halo ng galit, takot at pagkalito na sabay-sabay bumabalot sa kanya sa puntong yon. Sa huli, pinili niyang hindi na magsalita pa. Sa halip, bigla na lamang daw siyang umakyat pabalik sa kanyang kwarto. Pagpasok niya sa loob ng silid, naroon pa rin si Lucy. Luhaan ang kanyang mga mata. Namumula ang paligid nito at kahit wala raw itong sinasabi ay parabang patuloy pa rin itong nakikiusap sa kanya. Pero dahil tahimik lamang itong nakatingin, mas lalong naninikip ang dibdib ni Kuya Mark sa katahimikan. Idagdag pa ang mga salitang gustong lumabas sa kanyang bibig ngunit hindi siya makahanap ng tamang salita. At sa pagkakataon yon, mas lalo raw naramdaman ni Kuya Mark ang bigat ng lahat ng katotohanang unti-unti nang bumabalot sa kanyang buhay. Kung totoong nagbago na kayo at hindi na kayo masasama, patunayan mo sa akin. Kumbinsin mo ako kung kayo nga ba ang dapat kong panigan. Handa ako, Mark. Kahit ano pang gusto mong patunay. Mark, apo, may kausap ka ba dyan? Tara na, bilisan mo. Dumaan ulit tayo sa bintana. Mark, anong nangyayari? Bilis! Magkasunod na tumalon daw sila noon ng bintana. Pero pagbagsak nila doon, saktong kalalabas lang ng pintuan ni Fred at agad silang nakita. Bigla naman daw nagbago ng anyo si Lucy at naging isang lobo muna. Nag-aalangan man sa una pero sumakay din naman agad si Kuya Mark at agad na tumakbo sila papunta sa kagubatan. Nang makarating sila sa tapat ng sementadong tunnel, muling bumalik sa normal na anyo si Lucy. Sigurado ka ba dito, Mark? Wala naman akong ibang pagpipilian, di ba? Pero delikado ito, Mark. Pwede kang mapahamak. Hindi ko na muna iisipan yan sa ngayon. Wala akong asahan kahit sino na makapagsasabi ng buong katotohanan tungkol sa pagkatao ko kung hindi ko to aalamin ngayon. Pero Mark, alam mo minsan, mas masakit malaman ang totoo kaysa sa wala kang alam. Siguro nga, Lucy. Pero ayaw kong matakot sa sakit na yan. Huwag kang mag-alala. Ano man ang malaman mo ngayon, lagi mong tatandaan na may karamay ka.
Nandito lang ako sa tabi mo. Ramdam daw ni Kuya Mark ang kakaibang kabog ng kanyang dibdib noong mga oras na yon, Miss Anne. Ayon sa kanya, para bang sandaling gumaan ang kanyang pakiramdam na parang may kung anong nakapisil sa kanyang puso ang bahagyang bumitaw. Dahil doon, mas lalo raw tumibay ang loob ni Kuya Mark na alamin kung ano talaga ang nangyayari. Para sa kanya, hindi na sapat ang maging kampante kung hindi naman niya kilala ang kanyang sarili. Kaya naman walang pagdadalawang isip at muli silang pumasok sa makitid na daanan. Sa simula, tahimik at maingat ang bawat galaw nila, ngunit nang makita nila ang isang parisukat na metal grill, doon na raw sila huminto. Pinagtulungan nilang buksan yon, dahan-dahan, pilit iniiwasan ng anumang ingay. Pagkatapos ay isa-isa silang lumusot papasok. Pagbaba pa lamang daw ni Kuya Mark ay agad niyang napansin ang kakaibang amoy ng paligid. Amoy dahong tuyo na matagal nang nakaimbak. Halos sa amoy ng mga gamot o halamang hindi niya matukoy kung ano. Nang makababa na rin si Lucy, sabay na silang naglakad, mabagal at alerto. Hanggang sa bigla silang mapahinto sa tapat ng isang pinto. Balot yon ng mga tuyong dahong palaspas. At sa ibabaw nito ay may mga nakasabit na medalyon na may iba't ibang hugis at laki at bahagyang kumakalansing sa bawat galaw ng hangin, na para bang nagbabantay sa kung anumang nasa likod ng pintuang yon. Mark, kwarto ito ng isang bata. Paano mo nasabi? Tingnan mo to. Ang daming drawing. Lahat nasa baba. Mukhang luma na rin at medyo kumukupas ng kulay. Palagay mo ba? Ikaw ang gumawa niya nung bata ka pa? Hindi ko alam. May mga kwentong pambata rin dito sa tabi ng kama, oh. Kung ako man ang batang tumira sa kwartong to, at least kahit papano, nagawa niyang makahanap ng mga bagay na makakapagpalibang sa kanya. Pero, palagay mo ba, masayang batang Mark na yun? Ilang buwan ang nakalipas mula nang akala ko naligaw lang kami sa baryong Tulusi. Dati, lagi kong sinusubukang alalahanin kung ano ba talaga nangyari sa akin. Pero ngayon na nandito na ako, hindi ko mapigilang mag-isip kung gugustuhin ba ng batang Mark na yan. Naalalahanin ko pa siya o kalimutan na lang ang lahat. Ikaw lang ang makakasagot niyan, Mark. Basta para sa akin, ang batang Mark na yan ang dahilan kung bakit matapang at malakas ka ngayon. Kahit gaano man kahirap ang pinagdaanan niya, bahagi pa rin yun ng Mark na nakilala ko. Alam mo, sa totoo lang, matagal na kitang nakikita noon sa bilyaran. Pero natatakot akong lumapit dahil baka saktan mo ako. Saktan kita? Oo, pero sana pala nung una pa lang lumapit na ako sa'yo. Sana mas nakasama kita ng mas matagal. Sana mas mahaba ang oras ko para ipakita sa'yo na hindi ako masama. Pero hindi pa naman huli ang lahat, di ba? Oo naman. Lucy, takot ka pa rin ba sa akin? Hindi na. Kahit isa pa akong manunugis? Oo naman. Kahit ano ka pa, handa akong tanggapin kung ano man ang maging desisyon mo para sa mga katulad kong binsig. Alam kong mas alam mo kung ano ang dapat gawin, kaya nagtitiwala ako sa'yo. Hindi na raw noon nakasagot pa si Kuya Mark, Miss Anne. Nanatili lamang siyang tahimik habang nakatingin kay Lucy. Para bang pinag-iisipan munang mabuti ang bawat salitang pwede niyang sabihin. Pero sa huli, pinili din niyang huwag na munang magsalita. Habang pinagmamasdan niya si Lucy, abala raw ang kanyang isipan sa pag-iisip kung ano nga ba ang dapat niyang gawin sa susunod na pwedeng mangyari. Marami din siyang gustong itanong, maraming gustong malaman. Ngunit imbis na lumabas ang mga yon sa kanyang bibig, ay nanatili lamang sa loob ng kanyang ulo. Isa pa raw pong gumugulo sa kanyang isipan noon ang kakaibang pakiramdam na parabang handa na nga siya. Isang pakiramdam na hindi niya matukoy kung saan nagmumula. Dahil kahit bago pa lamang sa kanya ang lahat ng mga nalaman noong araw na yon, parabang may isang bahagi sa kanyang katawan na sanay na. Ang sabi pa niya, para nga daw po itong may sariling isip, na kahit malakas ang kabog ng dibdib niya, hindi siya makaramdam ng pag-urong at para bang kahit anong nakakagulat na revelasyon ng malaman niya ay kusa itong nananatiling kalmado. Yun nga lamang, ay tanging sa katawan lamang niya makikita ang pagiging malakas at matapang dahil ang kanyang isip, bukod sa magulo, ay alam niyang takot at pagod na.
May natatanaw akong kwarto sa dulo, Mark. Halika, tingnan natin. Ano tong kwartong to? Bakit walang kagamit-gamit? Kundi isang lamesa lang nasa gitna. Hindi ko alam. Wala akong matandaan kahit konti. Pero pakiramdam ko, hindi ko gusto ang lugar na to. Mark, tingnan mo itong salamin na to. Bakit? Anong meron? Hindi pa man daw nakakasagot si Lucy noon ay lumapit na si Kuya Mark sa salamin. Nakalagay yon sa kisame ng silid, eksaktong katapat ng lamesa. Sa una, tahimik lamang daw nilang pinagmasdan ng refleksyon na parang may hinihintay silang mangyari. Hanggang sa biglang iminungkahi ni Lucy na humiga siya sa ibabaw ng lamesa. Takang pinanood daw ni Kuya Mark ang ginawa nito. Ngunit makalipas ang ilang sandali, bigla ring pumangon si Lucy at sinabi na siya naman daw ang humiga. Baka sakaling may maalala si Kuya Mark. Nag-alangan man, sinunod niya pa rin ito. Ngunit pagdampi pa lamang ng kanyang likod sa malamig na lamesa, may kakaibang kilabot agad na naramdaman siya. Para raw may gumapang sa kanyang balat mula sa kanyang likod papunta sa dibdib hanggang sa kanyang mukha. Mabilis ang naging paghinga niya, mabigat at putol-putol na para bang may pumipigil sa hangin na pumasok ng buo sa kanyang baga. Sinubukan daw niyang pumikit, Miss Anne. Pilit sinusubukang alalahanin ng kahit kaunting memoryang nawala sa kanya. Sa una, wala raw siyang maramdaman kundi ang katahimikan ng paligid. Walang ingay, walang galaw. Tanging ang sariling paghinga lamang niya at ang lamig ng lamesa sa kanyang balat. Ngunit habang lumilipas ang ilang segundo, unti-unti nang may nagsimulang gumalaw sa kanyang isip. Malalabo nung umpisa, parang mga aninong nagdudugtong-dugtong. Hanggang sa makita niya ang mga taong nakapaligid sa kanya. Marami sila. May humahawak sa kanyang mga kamay at paa, mahigpit at hindi siya makagalaw. Ang iba naman ay nasa gilid lamang, tahimik na nakatingin. May isa raw na nakatayo malapit sa kanyang ulo. Hindi malinaw ang mukha, pero malinaw sa kanyang isip ang ginagawa nito. May binubulong itong mga salitang hindi niya maintindihan, paulit-ulit, parang dasal o orasyon. May hawak din itong mga bagay sa kanyang kamay, mga anting-anting na isa-isang inilalapit sa kanyang mukha, sa kanyang dibdib at sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sunod noon ay bigla raw siyang nakaramdam ng sakit. Hindi lang sa isang bahagi kundi sa kanyang buong katawan. Para bang may dumadaloy na matinding kirot sa kanyang dugo, sa kanyang laman loob, sa mismong ilalim ng kanyang balat. Parang may iniisa-isang pinapasok, dinidikit o itinatapat sa kanya. Pakiramdam daw niya noon ay hindi lang siya sinasaktan. Parang may binabago sa loob niya mismo, Miss Anne. Paulit-ulit ang proseso. Mabagal pero walang tigil. Hanggang sa tuluyan na lamang manghina ang kanyang katawan at mawalan ng pakiramdam na para bang may unti-unting kumukuha ng isang bahagi sa kanya at may kapalit na iniwan sa loob. Mark, imulat mo mga mata mo. Mark, bumangon ka. Nandito ako. Walang mananakit sa'yo. Nandito lang ako. Tama na. Ayoko na. Nasasaktan ako. Nandito ako, Mark. Hindi kita iiwan. Hindi ka na nila masasaktan ulit. Pangako yan. Lucy, may ginawa sila sa akin. May ginawa sila sa katawan ko para maging kakaiba ko. May ritual silang ginawa sa akin, Lucy. Tapos na yun. Wala ka na sa kanila ngayon. Hindi na mauulit ang lahat ng pananakit na ginawa nila sa'yo. Tara na, Mark. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Mark, makinig ka sa akin. Alam kong malakas ka. Alam kong kakayanin mong lahat. Naiintindihan mo ba? Oo. Mabuti. Ngayon, kailangan mong tumayo. Aalalayan kita. Hindi kita bibitawan. Pero kailangan ko rin ang tulong mo ngayon. Kaya ko. Kaya kong tumayo. Sigurado ka ba? Oo. Kaya ko. Shit! Dito, umakbay ka sa akin. Halika, bilis. May paparating na tao. Baka maabutan nila tayo dito. Huli na. Ano? Malapit na. Nararamdaman kong malapit na siya. Ate Lourdes? Tara na, bago pa kayo mahuli dito. Salamat, ate. Sige na, bilis na. Akin ang kabilang braso mo, Mark. Salamat. Ano ba kasing pumasok sa isip ninyo at pumasok kayo dito?
Hindi nyo ba alam na pwede kayong mapahamak? Paano mo nalaman na nandito kami, ate? Ano pa ba? Sinundan kita kanina nang mapansin kong umakyat ka sa bahay ni na Lola Rosa. Ano bang naisipan mo? Ipapahamak mo si Mark, Lucy? Ako ang may kagustuhang pumasok dito, Ate Lourdes. Wala siyang kasalanan. Kahit na, kinukonsinti ka pa rin niya. Nagpatuloy sila sa paglabas ng tunnel. Tiis ang walang hintong sermon ni Ate Lourdes. Nang makalabas sila, agad niya silang pinasunod hanggang sa makarating sila sa isang malaking puno ng nara. Sa itaas nito ay may isang katamtamang laki ng tree house na gawa sa tabla, kawayan at anahawang bubong. Ngunit dahil sa taas ng kinalalagyan ito, nagtataka na lamang daw noon si Kuya Mark kung paano nila yun aakyatin. Lalo na't ramdam pa rin niya ang panghihina ng kanyang katawan noong mga oras na yon. Paano natin aakyatin yan, ate? Bakit? Hindi pa kayo marunong umakyat? Marunong. Yun naman pala. Ano ba pinoproblema nyo? Kaya mo na ba, Mark? Kaya ko na. Ako nang bahala sa sarili ko. Ikaw, kaya mo bang akyatin yan? Oo naman, ako pa ba? Kung sa bagay, walang kahirap-hirap nga pala sa yung umakyat sa kwarto ko. Kayo na ba? Hindi, no? Hindi pa. Ano ba talaga? Ay nako, ewan ko sa inyo. Basta mauna na akong umakyat dahil baka maabutan na tayo ng mga sugapang dito. Magdidilim pa naman na. Lihim na napapangiti noon si Kuya Mark habang nakamasid kay Lucy. Ngunit ayaw niyang masyadong halata ang nararamdaman niya dahil baka mailang ito. Para mabaling ang biglang katahimikan sa pagitan nila, siya mismo ang unang kumilos para tulungan si Lucy na umakyat. Upang suportahan ang bigat nilang dalawa, ginamit ni Kuya Mark ang kanyang kutsilyo. Tinusok niya ito ng madiin sa katawan ng puno. Sapat para magsilbing kapit. Ramdam daw ni Kuya Mark ang bigat ng bawat galaw nila, kaya doble ang ingat niya upang hindi madulas si Lucy. Nakatulong din ito sa kanyang katawan dahil habang nababanat ang kanyang laman, nararamdaman niya ang pagbabalik ng lakas nito. Pagdating nila sa itaas, sandaling huminto si Kuya Mark at tumingin sa paligid. Doon niya naintindihan kung bakit pinakamataas na pwesto ang napili ni Ate Lourdes. Mula roon, halos hindi sila mapapansin ng mga tao sa ibaba, lalo na kapag gabi na. Bukod pa roon, malinaw din ang tanaw nila sa annex. Hindi ko alam na may ganito ka palang pinagtataguan, Ate Lourdes. Matagal na to, si tatay pang gumawa nito noon. Dito niya kami dinadala noon nila nanay. Pati na rin ang mama mo tuwing nagkakagulo sa baryo. Bakit? Ay nako, marami ka pa talagang hindi alam sa mundo, Lucy. May kinalaman ba ito sa mga sugapang? Oo, pero hindi lang sila. Anong ibig mong sabihin? 2 dekada na ang nakalilipas. Mula noong hiniling ng tatay ko na isang antingero at albularyo ang isang bagay na hindi napagkasundoan ng lahat. Ang pagiging binsig natin? Tama. Pero bakit? Noong panahon na yon, maraming tao ang nabibiktima ng mga aswang. Nagkakagulo ang lahat. Walang baryo ang hindi natatakot sa gabi. Lahat itinuturing na kampo ng demonyo mga katulad natin. Pero iba't iba naman ang uri ng aswang, ate. Hindi lahat ay masama. At ang gusto lang gawin ay manggulo at pumatay. Pero hindi lahat kayang unawain yan, Lucy. Marami ang iis ang tingin sa mga aswang, demonyo at salot. Wala nang iba. Hindi nila naiisip na may aswang na alipin lang ng gutom. Katulad natin ng mga sigbinan. Ang mga katulad natin noon, kapag gabi na, nawawala na ng kontrol at gutom na lang ang nangunguna. Naiintindihan ko rin naman sila, ate. Hindi man natin sinasadya, lalong hindi rin naman nila gustong maging biktima. Yan mismo ang rason kung bakit pinili ni tatay na makipagkasundo sa mga antingero at albularyo. Sa tulong ng ibang taga-baryo na sang-ayon sa plano niya, kasama na din ang mga magulang mo, Lucy. Hiniling nilang isumpa ang lahi natin, ang lahi ng mga sigbinan, para tuluyan ng mawala ang gutom natin sa laman ng tao. Para hindi tayo talaban ng mga pangontra, at higit sa lahat, para mamuhay ng normal at hindi na kinatatakutan. Paano naman naging sumpa yun? Parang humiling lang kayo na maging malaya, Ate Lourdes. Sumpa yun sa mga katulad naming ipinanganak na kakaiba, Mark. Pero hindi pa rin naman kayo naging tao, di ba? Hindi, dahil hindi natapos ang ritual. Bakit, ate? Nawala si nanay. Kinuha siya ng mga rebelde ng binsig na hindi sumang-ayon sa plano ni tatay. Gusto nilang ibalik ang dating lahi natin bilang mga sigbinan.
Sa takot ni tatay na mapahamak si nanay, binawi niya ang sumpa. Pero naisahan sila ng mga antingero at albularyo. Anong ibig mong sabihin, ate? Imbis na gawing muli nila tayong sigbinan, ibinalik lang nila ang ating lakas at kakayahang magbagong anyo. Pero hindi na bumalik ang gutom natin sa laman ng tao. Yan ba nagsimulang bagong tawag sa ating lahi? Tama ka, Lucy. Mga magulang mo pa mismo ang bumuo ng salitang binsig. Nang ibig sabihin ay nilalang na isinilang mula sa dilim pero tumangging maging halimaw. Yan ba ang rason kaya hindi kayo magkasundo ni Mang Jepoy? Mali ka, Mark. Sadyang mainitin lang ang ulo ng matandang yon. Kilala din kasi siyang may kayabangan. Pero narinig ko ang usapan niyo nun, Ate Lourdes. Narinig ko kung paano niya sinabi sa'yo na hindi ka niya susundin. Sinasabi ko na nga ba, nakikinig ka lang sa mga oras na yon. Sandali, hindi ko kayo maintindihan. Isa si Mang Jepoy sa mga rebelde ng lahi natin, Lucy. Ano? Teka, sigurado ka ba dyan, ate? Alam kong nakakagulat, pero kalahati sa baryo natin ay rebelde, Lucy. Hindi nila gustong maging binsig. Pero bakit? Wala namang gulo sa baryo natin, hindi ba? Hindi ka ba nagtataka kung paano nakukuha ng mga taga-annex ang mga kabaryo natin kahit hindi sila lumalabas? Ate, Matagal ko na siyang sinusundan, Lucy. Ilang beses ko na nasaksihan kung paano siya manghuli ng mga binsig habang tulog at pagkatapos ay dadalhin sa annex para gawing sugapang. pero bakit naman nila gagawin yun, ate? Kung galit sila sa sumpa, bakit kakampi sila ng mga taga-annex? Yan ang hindi ko pa alam ang sagot, Lucy. Pero kilala ko si Mang Jepoy. Hindi siya basta-bastang susunod sa isang tao na walang kapalit. Malalim na humugot ng hininga si Kuya Mark, Miss Anne. Hindi niya inakalang sa kahit anong lahi sa mundo, laging may kasalungat ang kabutihan. Napasandal siya sa tabi ng bintana habang tahimik na nakatanaw sa annex. Sa totoo lang, bigla siyang naguluhan. Ang mga taong inasahan niyang kakampi ay siya palang tumuring sa kanya na parang hayop. Sinaktan siya at pilit na ginawang manunugis kahit labag yon sa loob niya. Ang pag-alala pa lamang sa mga sakit na paulit-ulit niyang tiniis mula pagkabata ay sapat na para mag-init ang ulo niya sa mga ito. Ngunit mas lalo siyang nalilito. Paano niya papanigan ng mga binsig kung sila-sila man ay hindi rin nagkakasundo? At paano kung palayain niya ang mga ito tapos mauwi lamang sa mas malaking gulo? Isang gulong maaaring makadamay pati sa mga inosenteng taong walang alam sa labas ng paryo. Sa sobrang bigat ng iniisip niya, Miss Anne, unti-unti siyang naupo sa mismong kinatatayuan niya. Pumikit siya at balak sanang magpahinga kahit saglit lang. Ngunit bago pa man siya tuluyang makatulog, bigla siyang nakarinig ng mga yabag ng paa. May paparating. Ano? Malapit na sila. Huwag kayong maingay. Hindi nila tayo mapapansin dito. Mark! Mark! Apo! Nasaan ka? Mark, saan ka pupunta? Si Lola. Sandali lang, Mark, saan ka pupunta? Gusto ko siyang makausap. Ano? Delikado. Akong bahala. Basta dito ka lang at huwag kang bababa. Wala nang araw nagawa si Lucy noon kundi sulyapan ang maingat na pagbaba ni Kuya Mark mula sa puno. Nang makarating siya sa lupa, nakita niya ang kanyang lola. Nakabalabal ng paborito nitong scarf. Hawak-hawak ang sariling mga kamay at sunod-sunod ang pagtawag sa kanyang pangalan. Tumigil siya sandali. Pinisil ang sarili upang hindi agad mapaiyak habang pinagmamasdan ang bawat galaw ng kanyang lola. Hindi niya raw maipaliwanag ang biglang lungkot na dumaloy sa dibdib niya, Miss Anne. Kahit ilang buwan lamang nakasama niya si Lola Rosa, ramdam niya ang init ng pag-aalaga at pagmamahal nito. Ngunit sa tuwing naaalala rin niya ang mga pag-uusap nila ng anak nitong si Fred, hindi niya mapigilang itulak ang galit sa sarili. Naiisip niya na baka pinakitaan lamang siya ng kabutihan ni Lola Rosa dahil may kailangan ito sa kanya. Dahan-dahan niyang inihakbang ang mga paa palapit sa nag-aalalang matanda. Habang pilit na pinipigilan ng sarili na maluha bago siya magsalita. La, Mark! Ay, Diyos ko, apo ko! Alalang-alala na ako sa iyo. Saan ka ba pumunta? Hindi ba sinabi ko na sa iyo na huwag kang lalabas ng bahay, lalo na kung ganitong gabi na? Lola, bakit niyo nagawa sa akin to? Ano? Apo, ano bang sinasabi mo? May nangyari bang masama?
Nakita mo ba ulit yung mga sugapang o di kaya naman yung mga sigbinan? Huwag na kayong magkunwari. Mark, Alam ko na kung anong ginawa niyo sa akin, La. Narinig kitang kausap yung Fred na yun. Diyos ko, apo ko. Magpapaliwanag ako. Makinig ka sa akin, apo. Hindi na ho. Hindi ko gusto ang paliwanag niyo. Ang gusto ko, sagutin niyo ang tanong ko, La. Apo, Ikaw ba ang antingerong gumawa ng ritual sa akin? Mark, apo. Sagot! Apo, papakinggan mo muna ako. Nagawa ko lang naman yun dahil sa galit. Ibig sabihin, ikaw nga. Bakit kailangan niyo pa akong lokohin, Lola? Bakit kailangan mo pang magkunwari at bumuo ng kwento tungkol sa mga magulang ko? Patawarin mo ako, apo. Pero ginawa ko lang naman yun dahil gusto ko sanang maramdaman mo na normal kang bata. Pero Lola, hindi ko gustong mabuhay sa kasinungalingan. Kahit kailan, wala namang normal dun eh. Walang totoo. Puro katang-isip lang. At kahit gaano pa kagaling o kaganda ang pagbumo ng kwento sa isipan ko, La, walang maramdaman ng puso ko sa mga yon. At alam mo ba kung anong mas masakit doon? Yung katotohanang alam na alam mong ganon, pero paulit-ulit mo pa rin ginagawa. Paulit-ulit mo pa rin akong niloloko. Patawarin mo ako. Bakit mo pa ako kailangang ilabas sa annex, ha? Kung ginawa niyo ako para pumatay ng halimaw, bakit binigyan niyo pa ako ng pagkakataong harapin ng mundo? Makisalamuha sa iba, kung sa uli naman ako lang din naman ang papatay sa kanila at magiging masama. Sana pala, hindi niyo na lang sila pinakilala sa akin. At sana, ikinulong niyo na lang ako habang buhay. Apo, habang lumalaki ka at nakikita ko kung gaano ka kabuting bata, unti-unti kong naramdaman ang konsensya. Hindi ko matanggap na dahil sa akin, isang batang walang kamuwang-muwang sa mundo, ang sasalo ng isang tungkuling pinakamabigat. Kaya dinala kita sa labas para kahit papaano magawa mong maranasan ang simpleng buhay. Ang umaga nagigising kang hindi natatakot. Alam kong walang patutunguhan ang lahat ng ginawa ko. Pero gusto ko lang subukan, apo. Makasakaling may tama ko ang pagkakamali ko. Lola, Alam ko, apo. Naiintindihan ko. Tanggap ko kung hindi mo ako mapapatawad. gusto kong patawarin kayo, Lola. Pero paano naman ho ang buhay ko? Ganito na lang ba ako? Kung may magagawa lang sana ako para bawiin ang ritual. Hindi nyo ba kayang gawin yun, La? Baka pwede nyo namang bawiin to. Ayoko maging manunugis. Normal na buhay ang gusto ko. Ayoko ng ganito. Apo, nakaguhit na sa balat mo ang ritual. Nakabaon na ang mga anting-anting sa iba't ibang parte ng katawan mo. Wala na akong magagawa pa, Mark. Patawarin mo si Lola. Bakit nyo nagawa sa akin to? Wala naman akong ginagawang masama sa inyo, ha? Makinig ka sa akin, Apo. Ang mabuti pa, umalis ka na ng baryong ito. Habang maaga pa, magpakalayo-layo ka na at kalimutan mo ng lahat ng nangyari rito. Mamuhay ka ng normal, bumuo ka ng sarili mong pamilya, at maging mabuti kang ama. Sige na, Apo. Yan na lang ang tanging magagawa ko para mailayo ka sa kapalarang ito. At sino ang may sabing makakalis ka pa sa baring ito? Brad, anak, pabayaan mo na siya. Bawa ka sa kanya. Hindi na dapat siya madamay pa rito. Parang hindi. 2 dekada na natin ginagawa ito. Ngayon pa ba tayo naawa sa kanya? Matagal na natin siyang ginawang sakripisyo para dito. Para sa lahat. Alisin mo na ang galit na yan, anak. Huwag nating ipapasan sa kanyang lahat ng ito. Nay, nalimutan mo na bang ginawa ng mga sigbina na yan sa asawa ko? Walang kalaban-laban si Marie nung pinatay at kinain nila. Wala na ang mga sigbinan mong kinatatakutan, Kuya Fred. Nagbago na sila. Kung may mga halimaw man dito, yun ay ang mga inosenteng taga-baryo na nire-ritualan nyo para maging sugapang. Palagay mo ba may pakialam ako dyan? Magbago man sila at maging mabuti, mga silbinan pa rin sa paningin ko. At kalahi sila ng mga halimaw na pumatay sa asawa ko. Pero wala akong kinalaman sa galit mo na yan. Wala rin akong pakialam. Ilang taong ka na naming pinag-aralan. Sinikap na gawing malakas at maliksi.
Tapos, gusto mong talikuran kami ngayon? Hindi ko to ginusto. Sinabi nang wala akong pakialam. Nabuhay ka sa mundo para maging manunugis. Kaya yan ang gagawin mo ngayon. At hanggang sa mamatay ka. Naintindihan mo? Sino ka ba para sundin ko ha? Wala rin akong pakialam sa ilang taong ginugol nyo para gawin to sa akin. Kinasusuklaman ko ang mga taong yun. Kaya wala rin kayong magagawa kahit hindi ako sumunod sa inyo. Subukan mong talikuran ako, Mark. Talagang tatalikuran ko kayong lahat. Hindi ako magiging sunod-sunuran sa inyo. Mark, isang hakbang pa. At hindi ako magdadalawang isip na patayin ang pinakamamahal mong Lola Rosa. Agad na natigilan si Kuya Mark. Dahan-dahan siyang napalingon. At mariing napakuyom ng mga kamay nang makita ang nanginginig na katawan ng kanyang Lola Rosa habang mahigpit itong hawak ng sariling anak. Mariing nakatingin daw si Fred kay Kuya Mark at ang mukha nito ay puno ng galit at matinding determinasyong takutin siya. Hindi man niya lubusang kilala ang lalaki, ramdam niyang desperado na ito. Alam niyang hindi ito magdadalawang isip na saktan si Lola Rosa makapaghiganti lamang. Samantalang si Lola Rosa, bagaman kitang-kita daw niya noon ang natatakot at malungkot na mukha, ay bahagya pa rin itong nagtango sa kanya. At para bang sinasabi na ayos lamang siya. Sa sandaling yon, kinapa daw niya ang kanyang sarili, Miss Anne. Pinakiramdaman niya raw ang kanyang puso. Ang takot na masaktan si Lola Rosa. Pati na rin ang galit na noong una ay nangingibabaw sa lahat. Ngunit sa isang iglap ay unti-unti nang napapawi. Bitawan mo siya! Bumalik ka rito at gawin mo ang trabaho mo, Mark. Kung gusto mong hindi masaktan ang lolo mo. Anong klase kang tao ha? Kaya mong saktan ang sarili mong ina? Marami na akong nasaktan, Mark. Para may sakatuparan ko ito. Kaya wag na wag mo akong kakalabanin. Bitawan mo si Lola ngayon din. Nararamdaman ko na mga yabag na mga sugapang. At papunta na sila dito. Hindi ko alam kung sino ka o ang kaya mong gawin. Pero alam mong hindi ka sasantuhin ng mga sugapang na yon. Hindi mo ako maloloko dyan, Mark. Mas matagal ako nabubuhay kumpara sa'yo. Natatawa ka? Natatawa ka dahil hindi mo alam ang kakayang ibinigay mo sa akin? Ha? Kuya Fred, mawalang galang na. Pero hindi ako natatakot sa iyo. Kayang-kaya kitang saktan kung susundin ko lang ang galit ko ngayon. Masyado ka ng mayabang, Mark. Mark, kailangan na nating umalis. Paparating na ang mga sugapang. Magaling yan. Yan ba ang pinagmamalaki mo, Mark? Ang isang aswang na yan? Hindi siya masama. Lahat ng aswang masama. Nasaan na ba ang utak ng batang ito, ha? Nasa talampakan? Yung bang ipinagmamalaki mo, Nay? Parang hindi naman ginagamit ang utak. Nakikipagkaibigan sa isang aswang na ang tanging gusto lamang ang pagpistahan ang lamang loob ng isang tao. Pabayaan mo na ako, Apo. Umalis ka na. Magpakalayo-layo ka na. Mark, tara na. Paparating na ang mga sugapang. Hindi ko pwedeng iwan si Lola dito. Hindi, Mark. Iwan mo na ako. Umalis ka na, Apo. Pigil ang hininga. Saglit na napalingon si Kuya Mark kay Lucy at tinitigan ito ng ilang segundo. Sa tingin pa lamang, humingi na siya ng paumanhin bago tuluyang tumakbo patungo kina Lola Rosa at Fred. Agad na itinulak naman daw ni Kuya Fred si Lola Rosa palayo at sinalubong si Kuya Mark. Kasabay ng mga huni ng paparating na sugapang, nagbanggaan ang dalawang lalaki sa palitan ng suntok. Mabibigat ang kanilang paghinga at bawat suntok ay puno ng galit at pagod. Kahit napapaligiran na sila ng panganib, walang umatras at patuloy ang sagupaan ng dalawa hanggang sa biglang bunuti ni Kuya Fred ang isang kutsilyo na kaparehong-kapareho ng sandatang dala ni Kuya Mark. Habang hinihingal, mahigpit niya itong hawak. Baka sa mukha ang galit at determinasyon. Napaisip si Kuya Mark kung bakit may ganoong kutsilyo si Kuya Fred. Gayong para lamang yun sa mga katulad niyang manunugis. Nang magtama ang talim ng kanilang mga sandata, umalingaw-ngaw ang iyak ni Lola Rosa. Tumutulo ang luha sa mga mata nito habang paulit-ulit na sumisigaw. Nanginginig ang boses sa takot at pag-aalala. Dahil doon, biglang natigilan si Kuya Mark. Bumigat ang kamay niyang may hawak ng kutsilyo at unti-unti niyang ibinaba ang sandata habang nakatingin sa lola niyang umiiyak at nagsasalita ng bagay na alam niyang hindi niya kayang tanggapin.
Lola, anong ibig mong sabihin? Mark, Apo, siya ang ama mo. Siya ang tunay mong ama. Ano? Nasa sinapupunan ka pa ng ina. Nang sugurin tayo ng mga sigminan. Nagawa ko siyang mapanak sa isang kubo. Pero, naamoy ng mga aswang ang dugo. Natuntun nila tayo, Apo. At para mailigtas ka, isinakripisyo ng iyong ina ang sarili niyang buhay. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Mark! Mabilis na kumaripas ng takbo noon si Kuya Mark. Halos kasabay na niya ang mga sugapang na humahabol sa kanya, Miss Anne. Mabigat ang tunog ng kanilang mga yabag sa lupa at may ilan pang sugapang na sumubok na sumugod sa kanya. Ngunit isang mabilis na hiwa lamang ng patalim ang ginawa niya at agad na napaatras ang mga ito habang nagsisigawan sa sakit. Buong sikap naman daw na humabol si Lucy, Miss Anne. Ngunit sa bilis ng takbo ni Kuya Mark, napag-iwanan siya at napilitan na magbago ng anyo upang makasabay. Patuloy ang habulan sa gitna ng dilim at hampas ng malamig na hangin hanggang sa makarating sila sa dulo ng bangin. Mula roon, dinig ang alingaw-ngaw ng hangin at ang tunog ng mga dahong tinatangay ng ihip nito. Doon na tuluyang bumigay si Kuya Mark. Hindi na niya napigilan ang sarili at ibinuhos ang malakas na iyak. Hinampas niya ang sariling dibdib, parang umaasang kahit papaano ay mababawasan ng galit at sakit na nararamdaman niya ng mga oras na yon. Hindi nagtagal ay naramdaman na lamang niya ang mga yakap ni Lucy mula sa kanyang likuran. Mahigpit ngunit maingat, kasabay ng marahang paghagod ng kamay nito sa likod niya. Napakamalas ko naman talaga, Lucy. Ginawa nila akong manunugis kahit wala pa akong kamuwang-muwang sa mundo. Tinaniman nila ako ng mga anting-anting. Inorasyon na ng paulit-ulit. Tapos malalaman kong sarili ko palang ama ang gumawa nito sa akin. Bakit ba napakasama ng mundo sa akin? Tana, Mark. Alam kong sobrang nasasaktan ka na. Alam kong walang makakatulong sa'yo ngayon. Pero gusto kong ipaalala sa'yo na nandito lang ako. Patawad sa lahat ng naranasan mo. Patawad dahil hindi ka man lang nila binigyan ng pagkakataong mabuhay ng normal. Patawad dahil ang lupit ng mundo. Patawad kasi wala man lang akong magawa para tulungan ka. Alam kong galit ka ngayon. Alam kong gusto mong magpakalayo-layo na lang. Masakit para sa akin ang mapalayo sa iyo, Mark. Dahil importante ka na sa akin. Pero gawin mo ang mas makabubuti para sa iyo. At hindi kita pipigilang maging masaya at malaya. Bakit hindi ka nalang sumama sa akin, Lucy? Magpakalayo-layo tayo. Hindi pwede, Mark. Nandito ang buhay ko. Ang pamilya ko. Hindi ko sila kayang iwan. Pero di ba sabi mo, malungkot minsan ang mag-isa. Paano kung maramdaman mo ulit yun? Paano kung hindi mo nakayanin tapos wala ako? Kaya kong sarili ko, Mark. Pipilitin kong maging matatag. Lucy, umalis na lang tayo. Sumama ka na sa akin, please. Alam kong takot ka rin sa pwedeng mangyari sa buhay natin sa labas ng baryong to. Pero harapin natin ang magkasama. Kaya naman natin ang lahat, di ba? Lucy, hindi ko kayang iwan ka dito. Patawad, Mark. Pero hindi pa tapos ang laban ng mga binsig. Hindi ko sila pwedeng abandonahin. Si Ate Lourdes, hinihintay niya ako sa kampo. Ang sabi niya, balak niya nang samantalahin ang pagkakataong magulo ang annex para lumusob ngayon doon. Kapag iniwan ko sila, para ko na rin kinalimutan ang nangyari sa mga magulang ko. Hindi ba pwedeng maging makasarili tayo? Kahit ngayon lang. Siguro sa ngayon, hindi pa, Mark. Hindi pa ako pwedeng maging makasarili. Pero ikaw, alam kong kaya mo. Lucy. Muling pumalibot sa kanya ang mainit na yakap ni Lucy, Miss Anne. Ramdam ni Kuya Mark ang higpit ng mga bisig nito at ang init ng katawan niya sa gitna ng malamig na hangin. Nanatili siyang nakatayo, hindi makagalaw habang yakap siya ni Lucy. Mabigat ang paghinga niya at ramdam niya ang panginginig ng sariling katawan. Ngunit sa halip na gumaan ang dibdib niya, lalo pa itong bumigat. Nang tuluyan nang kumala si Lucy at tumayo sa harap niya, pakiramdam ni Kuya Mark ay may biglang humugot ng lakas mula sa kanya. Nang hina ang kanyang mga tuhod at kinailangan niyang sandalan ng sarili upang hindi tuluyang bumagsak.
Sa sandaling yon, unti-unting naglaho ang determinasyon niya at ang kagustuhang makatakas. Ang lahat ng galit at mga dahilan niya ay tila nawala ng saysay. Sa isang iglap, ang natira na lamang sa isip niya ay ang kagustuhan na manatiling kasama si Lucy. Kaya nang tuluyan siyang talikuran ng babae at maglakad palayo, tahimik lang siyang nakatingin. Hindi niya ito tinawag, hindi niya rin sinundan. Alam niya sa sarili niya na may mga bagay na hindi kailangang sabihin para maramdaman. At habang papalayo si Lucy, malinaw kay Kuya Mark na may bahagi ng pagkatao niya ang sumama rito. Lumipas ang ilang oras habang pilit niyang inihahakbang ang paa palayo sa baryo, gusto niyang maging matapang para sa sarili niya. Gusto niyang piliin ang sarili kahit minsan lang. Ngunit para bang binuhusan ng semento ang kanyang mga paa dahil mabigat, mabagal at halos ayaw gumalaw nito habang tinatahak niya ang daan palabas ng kagubatan. Hindi niya kayang talikuran ang mga maiiwan, mga biktima rin katulad niya, mga isinilang na walang pagkakataong pumili ng buhay na gusto nila at pilit lamang na isinabak sa mundong puno ng karahasan at takot. Hindi niya namalayan kung kailan nagbago ang kanyang mababagal na hakbang at naging takbo, ngunit imbis na tuluyang makalabas ng baryo, muli lamang siyang bumalik. Parang kusa na lamang dinala ng katawan niya ang sarili pabalik kahit hindi na niya pinag-isipan pa. Nang makarating siya sa kampong tinutukoy ni Lucy, mas lalo niyang naramdaman ang lakas ng loob. Tumambad sa kanya ang mga inosenteng mata ng mga batang binsig, mahigpit na yakap ng kanilang mga magulang na handang lumaban at ipagtanggol ang kanilang lahi. Sa sandaling yon, naging malinaw kay Kuya Mark na hindi niya kayang talikuran ang mga ito. Mark, Lucy, anong ginagawa mo dito? Akala ko ba... mahal kita. Mahal kita, Lucy. Ang sabi ko, mahal kita. Hindi ko kayang umalis dito at iwan ka nakikipaglaban sa mga taong nanakit sa atin. Pero paano ka? Paano kung saktan ka nila? Paano kung gawin ulit nila lahat ng ginawa nila sa'yo? Paano kung... Hindi mangyayari yon. Hindi mo hahayaan na mangyari yun, di ba? Oo naman, hindi ko hahayaang mangyari yon. Hindi ko rin kayang maging makasarili kung ikaw ang maiiwan dito. Kahit anong pilit ko, hindi ko kaya. Nangingilid ang luha habang mahigpit nilang niyakap ang isa't isa, Miss Anne. Ramdam daw ni Kuya Mark ang bahagyang panginginig ng katawan ni Lucy. Kaya naman, hindi niya agad pinakawalan ang yakap. Ang sabi pa nga niya ay parang ayaw pa niyang tapusin ang sandaling yon. Sa paligid, tahimik naman silang pinanood ng iba pang mga binsig. Ang ilan ay nakangiti, ang iba'y kunot noo at para bang kinikilala si Kuya Mark. Nandoon din daw si Ate Lourdes, bahagyang naiiling habang nakamasid ngunit malinaw sa kanyang mga mata ang saya. Ngunit bago pa man tuluyang bumalik ang sigla ng kampo, biglang nabasag ang katahimikan. Umalingaw-ngaw ang malalakas na ungol ng mga sugapang na sunod-sunod na nagsilabasan sa bawat sulok ng kampo. Dahilan upang mapaurong ang ilan at mapahigpit ang yakap ng mga magulang sa kanilang mga anak. At sa gitna ng kaguluhan napatigil si Kuya Mark. Tumambad sa kanya si Mang Jepoy, kasama si Kuya Fred at si Lola Rosa na nakatali ang mga kamay sa likod. Baka sa mukha ang pagod at takot. Sa sandaling yon, muling sumiklab ang galit sa dibdib ni Kuya Mark. Sugod! Mark! Sa likod mo! Lucy! Ilayo mo ang mga bata! Oo, ate! Mag-iingat ka, Lucy. Sige na, ako nang bahala sa sugapang na to. Tapatan mo si Fred, Mark. Ako nang bahala sa matandang Jepoy na to. Opo, Ate Lourdes. Gaya ng plano, kumilos agad si Kuya Mark. Mabilis at diretso niyang sinalubong ang mga sugapang na humaharang sa daan niya patungo kay Kuya Fred. Hindi siya tumigil o lumihis ng landas. Ang mata niya ay nakatuon lamang sa iisang direksyon. Sa bawat hakbang, alam niya kung saan tatama at kailan gagalaw. Parang kusa nang gumagalaw ang katawan niya kahit hindi niya pa iniisip. Hindi rin naman naging mahirap ang pagpatay sa mga ito. Sa tuwing tatama ang patalim na hawak niya, napapasigaw ang mga sugapang at agad bumabagsak. Tila
tinutupok na papel at naiiwan na lamang ang abo sa lupa. Wala rin naman siyang oras para makaramdam ng awa o pag-aalinlangan. Ang mahalaga lamang ay makalusot at makarating sa dulo para harapin ang tunay na kaaway. Habang papalapit siya, mas lumilinaw ang anyo ni Kuya Fred sa harap niya. Nakatayo, hinihingal, at bakas pa rin ang galit at pagod sa mukha. Nang tuluyan na silang magkatapat, huminto si Kuya Mark. Mabigat ang kanyang paghinga at mahigpit ang kapit niya sa kutsilyo. Sa sandaling yon, Miss Anne, malinaw na sa kanya ang desisyon niya. Hindi na siya umatras. Hindi na rin naghanap ng ibang dahilan. Desidido na siyang tapusin ang lahat kahit na hindi niya alam ang kung ano man ang posibleng mangyari pagkatapos. Mark, trabaho mong patayin ang aswang na yan, hindi ang gawing kaibigan. Mas mabuti pa maging kaibigan ng nilalang na alam mong masama kaysa sa katulad mong isang tao, ngunit kayang saktan ng sarili niyang anak dahil lang sa galit. Kahit kailan ay hindi kita itinuring na anak, Mark. Patay ka na sa isip ko. Magmula nang mawala ang asawa ko nang dahil sa pagliligtas sa'yo, tinalimutan ko na may anak kami. Kaya ba nang malaman mo na buhay ako, hindi ka man lang nagdalawang isip bago mo ako tinaniman ng mga anting-anting at ginawang manunugis? Hindi mo ba naiintindihan, Mark? Ginawa ko lang ang lahat na ito sa pagmamahal ko sa asawa kong pinasalang lang ng mga walang awang aswang na yan. Pagkatapos ngayon, sasabihin mo sa akin na mabubuti sila? Kaya ba kinuha mo sila isa-isa at ginawang halimaw dahil hindi na sila mga nilalang na dahilan ng galit mo? Ang mga inosenteng mga binisig na nagsumikap na maging mabuti at ginawa mo ulit na mga halimaw para lang sa sarili mong kagustuhan na mapatay sila. Wala silang karapatang patawarin ng mundo, Mark. Mga halimaw sila, kampo ng kadiliman. Kahit kailan, hindi sila pwedeng maging mabuti. At ikaw, inihanda kita para talunin silang lahat, para ubusin silang lahat. Pero, tama nga pala ako. Kahit ilang taong ka naming inorasyonan at niritwalan, hindi mawala-wala ang pagiging tao mo. Dahil tao ako at hindi isang manunugis na kagaya ng pinipilit mo. Mukhang nga. At dahil mukhang dagdag ka sa problema ko, mas mabuti pang tapusin ka na lang, Mark. Sana nung sanggol pa lamang ako, ginawa mo na yan. Dahil ngayon, hindi na kita hayaang saktan ako. Matapos niyang sabihin yon, muling nagbanggaan ang mag-ama. Para bang bumagal ang oras, Miss Anne. Sa paligid, kanya-kanya ng sigaw at tunog ng sandata ang maririnig. Ang kislap ng patalim, hampas ng kamao at pag-alog ng lupa sa bawat galaw. Sumisirit ang dugo at tila nasusunog ang mga halimaw sa init ng labanan. Si Kuya Mark naman ay hinihingal. Ramdam ang pawis sa noo at bigat ng bawat hakbang. Pinipilit niyang sabayan ang bilis ng kilos ng kanyang ama. Ang bawat kilos niya ay nakatuon sa pag-iwas at pagtatanggol sa sarili. Nang akmang masasaksak na siya at wala nang matatakbuhan, napapikit na lamang siya, Miss Anne, at tinanggap na lamang daw niya ang kanyang kahahantungan. Ngunit ilang segundo lamang ang lumipas nang muli siyang magulat. Nakita niyang si Lola Rosa ay umiiyak at umiiling habang nanginginig na hawak ang patalim sa kamay na nakasaksak sa sarili niyang anak. Nang bumagsak si Kuya Fred, agad daw itong niyakap ng kanyang lola. Mahigpit habang patuloy na umiiyak. Tiningnan naman niya ang ibang mga taga-baryo. May nasawi at marami ang sugatan, pero para bang bigla niyang nalanghap ang katahimikan. Paglingon niya kay Mang Jepoy, saktong pagbagsak din ito mula sa mga sandata ni Ate Lourdes. Makalipas ang ilang linggo, sinikap na bigyan ng pag-asa ni Ate Lourdes at Lucy ang lahat. Nangako sila bilang mga binsig na hindi mananakit ng mga tao. Mamumuhay sila ng normal at masaya, katulad ng lagi nilang pinapangarap. Marami man ang nasira at nawala, kita pa rin daw sa mata ng lahat ang panibagong pag-asa, Miss Anne. Mark, anong ginagawa mo dito sa taguan ni Ate Lourdes? Wala naman. Sariwa kasi ang hangin dito at tahimik din. Kung sa bagay. Siya nga pala, Lucy. Gusto kong magpasalamat sa iyo. Ha? Para saan? Kasi sinubukan mo akong lapitan nun. Siguro kung hindi kita nakilala,
Nagtagumpay silang ipagawa sa akin lahat ng masasamang bagay sa lahi nyo. Ano ka ba? Hindi ko rin naman sinasadya yun. Sabihin na lang natin na baka ito talagang tinadahanang mangyari. Siguro nga. Mark, may sasabihin pala ako sa'yo. Ano yan? Magpapaalam na ako sa mga taga-baryo. Para saan? Para sumama sa'yo. Ha? Ano ka ba naman, Lucy? Hindi mo naman kailangan na gawin yan. Kung nasan ka, doon ako. Alam ko. Pero alam kong masaya kang makasalamuha ang mga tao. Kaya sasamahan kita doon. Seryoso ka ba? Oo naman. Hindi naman tumutol ang baryo sa kanilang plano noon, Miss Anne. Kaya magkasama nilang pinuntahan ang Maynila. Hindi man naging madali ang buhay, natutunan nilang mas marami pang bagay habang magkasama. Ngayon, isa na pong janitor si Kuya Mark sa aming paaralan at ang kasintahan niyang si Lucy ay nagtatrabaho bilang waitress. Kahit tuwing day off lamang sila nagkikita, hindi ito naging problema sa kanilang pagsasama at mas lalo pa nga nilang naunawaan ang isa't isa. At ngayon, hindi na rin ako mapakali dahil sa darating na kaarawan ni Kuya Mark, isasama niya ako at ipapakilala kay Ate Lucy. Hanggang dito na lamang po ang aking ibabahagi sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Madalas, hindi talaga natin alam kung saan tayo dadalhin ng buhay. Wala rin tayong control sa mundong sasalubong sa atin sa sandaling tayo'y isilang. Mula sa kung anong pangalan ang ibibigay sa atin, kung anong kasalanan ang ipapamana, at kung anong papel ang inaasahang gampanan natin. Katulad ni na Mark at Lucy, pareho silang namulat sa isang buhay na hindi nila pinili. Subalit, ang kwento nila ay patunay lamang na ang bawat nilalang sa mundo ay may kakayahang maging mabuti kung pipiliin itong magbago at tahakin ang tamang landas. Nawa ay may napulot kayong aral sa kanilang nakakamanghang kwento. Maraming salamat din kay Mark sa pagbabahagi ng kanilang kwento sa ating sender na si Joseph. At higit sa lahat, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong maiparinig sa inyo ang kanyang kahanga-hangang karanasan. Sa amin namang mga minamahal na listeners, kung nagustuhan nyo ang kwento natin ngayon, patuloy ninyong abangan ang mga susunod na kwento sa channel na ito dahil marami pa kaming ihahandog na mga kwentong kababalaghan, ngunit may kapupulutang aral. At kung kayo naman ay may sariling karanasan sa mga nilalang ng dilim, maaari ninyong i-share sa amin ang inyong kwento ng aswang. Maraming salamat sa pakikinig. Ako po ang inyong lingkod, si Miss Anne.